Mr. Silent Channel. Tagalog Audio Novel. My Master. Kabanata 2031 hanggang 2040. Ang Red Human Bone Inscription ay kumikislap. 600 talampakang higanting mga espada ang nakabitin sa hangin. Nakakaloka ang eksena. Alam ni Yang Yiyo na naghanda si Luoyang ng isang malaking hakbang. Ngayon na ang tamang oras para umatake. Sa sandaling ito, narinig niya ang mga salita ni Luoyang, at sa isang iglap, ganap niyang inalis ang katawan ng Dharma na malapit ng gumuho. 600 talampakang higanting mga espada ang dumaan sa kanyang ulo. Matagal na siyang naghahadges, ngunit sa katunayan ay naghihintay lang siya ng sandaling ito upang lumikha ng pagkakataong ito para kay Luoyang. Ngayon na ang tamang panahon. Malinaw, matagal nang naghahanda si Luoyang at sa wakas ay sinamantala ang pagkakataon. Ang demonyong buto na si Huaniyang ay nakipag-away sa kanya saglit, na kung saan ay naubos ang kanyang lakas. Bagamat hindi siya nagdulot ng anumang malaking pinsala sa Bone Demon, tiyak na binigyan niya ang Bone Demon na si Huaniyang ng puwang sa lakas sa sandaling ito. Ito ay hindi maiiwasan. Tama lang ang timing ng pag-atake ni Luoyang. Ang 600 talampakang higanting mga espada ay naglabas ng napakalakas na enerhiya ng espada at tumilapon palayo. Sa mga mata ni Yang Yiyan, ang 600 talampakang higanting mga espada ni Luoyang ay naging isang pormasayon, na ganap na sumasakop sa malaking katawan ng Bone Demon Flower Mother. Ang suntok na ito ay dapat na sapat upang ang buto ng demonyong bulaklak na ina ay uminom ng isang palayok. Malabong nakita ni Yang Yiyan na ang 6 na higanting espada ni Luoyang ay napapaligiran ng iba't ibang agos ng hangin. Ang eksenang ito ay nagulat kay Yang Yiyan. Malinaw niyang naramdaman ang kapangyarihan ng 5 elemento. Malinaw na ito ang katangian ng kapangyarihan ng 5 elemento ng langit at lupa. Ang 600 talampakang higanting mga espada ay bumuo ng isang plum blossom formation at umalis. Walang kapangyarihan ng 5 espada. Ang sentral ay ang susi. Hindi maramdaman ni Yang Yiyan kung ano ang katangian ng kapangyarihan, ngunit ramdam niya ang pagkakaroon ng napakalakas na kapangyarihan ng kaluluwa. Lahat ay may core. Ang gitnang higanting espada ay malinaw na ang core at ang focus ng kontrol ni Luoyang. Tila sapat na ang momentum at kapangyarihan. Umaasa lang si Yang Yiyan na ang suntok na ito ay makapagpapabagsak sa Bone Demon Flower Mother. Tumayo siya sa ibaba at tumingala, ngunit nakita niya si Luoyang na lumulutang sa hangin, na may mga inscription sa buong katawan, nagniningning, at ang kanyang mga kamay ay palaging may marka. Halatang nakatutok siya sa pagkontrol sa lumilipad na espada. Sa isang iglap, ang pag-atake ay umabot sa malaking skeleton body ng Bone Demon Flower Mother. Boom boom boom. Sunod-sunod na dagandong ang tumunog. Umuungol. Sinasabayan ng dagandong ng Bone Demon Flower Mother sa sakit. Ang malaking itim na masamang espiritu ay nakakalat sa isang iglap. Ang 600 talampakang higanting mga espada ni Luoyang ay tumusok sa katawan ng Bone Demon Flower Mother sa isang iglap, at ang itim na masamang espiritu na bumabalot sa buong katawan ng Bone Demon ay agad na kumalat at naglaho. Sa oras na ito, tuwang-tuwa si Yang Yiyo, nang makitang ang Bone Demon Flower Mother ay tinusok ng 6 na higanting espada ni Luoyang sa buong katawan niya. Ang ulo, dibdib, at mga paa ay natusok lahat ng lumilipad na mga espada, at sila ay sumabog ng isang putok, at isang hiyawan ang narinig. Sa isang galaw, ang malaking skeleton body ng Bone Demon Flower Mother ay nabasag ni Luoyang sa ganitong paraan. Ang gayong tanawin ay medyo hindi makapaniwala kay Yang Yiyo dahil napakadali nito. Sa lohikal na pagsasalita, ang pag-atake ni Luoyang ay talagang malakas, ngunit si Yang Yiyan ay nakipag-away sa Bone Demon Flower Mother noon, at naramdaman niya na ang Bone Demon ay hindi madaling mamatay. Sa kanyang hula sa kanyang puso, tumingin si Yang Yiyan at nakita na ang malaking kalansay ng Bone Demon Flower Mother, na 100 metro ang haba, ay sumabog sa isang pares ng bone slug ng 6 na 100 zang na higanting espada ni Luoyang. Ay! Tapos na. Medyo nalito si Yang Yiyan. Ngunit, sa pagtingin sa tumpok ng bone slug sa kanyang paningin, ito talaga ang katotohanan. Ang Bone Demon Flower Mother ay pinatay ni Luoyang. Sa sandaling ito, nakatayo si Yang Yiyan sa pwesto, nakatingin kay Luoyang na lumulutang sa hangin. Magsasalita pa sana siya, nakita niyang parang may mali. Hindi nagpapahinga si Luoyang, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga buto sa lupa. Ang mga buto ng Bone Demon Flower Mother ay iba sa ibang mga buto dito. Ang mga ito ay halos kristal na kulay, at ang malabong pilak puting halo ay mas maliwanag. Kahit na ang mga buto ay nakakalat sa buong lupa pagkatapos na tamaan ni Luoyang, sa katunayan, sila ay natatakpan pa rin sa isang piraso, tulad ng isang maliit na burol. Napansin ni Yang Yiyan na si Luoyang ay nakatitig sa bone pile ng Bone Monster Huaniyang, na may ekspresyon na hindi nakaka-relax. Sa oras na ito, naramdaman din niyang may mali. Tumingin siya.
Sa isang tiyak na sandali, nanliit ang mga mata ni Yang Yian, at nakakita rin siya ng kakaiba. Ngunit hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari. Si Jing Ken at ang God and Demon Bird ay nakatingin din sa malayo. Sinabi ni Jing Ken, Master God at Demon Bird, patay na ba ang Bone Monster? Paano magiging ganoon kadali? Tingnan natin. Kakaiba ang Bone Monster. Imposibleng mapatay ng ganito. Bagamat talagang makapangyarihan ang lumilipad na espada ni Luo Yang, hindi pa ito umabot sa punto na kaya nitong patayin ang Bone Monster sa isang hampas. Napatitig din ang Diyos at demonyong ibon sa eksena at mahinang nagsalita. Ngunit tila ito ay naging isang tumpok ng mga sirang buto. Hindi ba ito isang pagkawala ng kapangyarihan? Nagtatakang sabi ni Jing Ken. Humalaklak ang Magic Bird at sinabing, hindi ganoon kadali. Ang Bone Monster ay gawa sa mga buto. Ang pinakamaraming magagawa natin ngayon ay basagin ang balangkas nito. Hindi natin masisira ang kaluluwa nito, at hindi ito maituturing na sakta nito. Posibleng maglunsad ito ng mas marahas na ganting atake sa susunod na sandali. Narinig ni Jing Ken na tila may panganib, at agad na nag-alala, ano ang dapat nating gawin? Pupunta ako at babalaan sina Yanzi at Luo Yang na mag-ingat. Hindi na kailangang balaan sila. Alam nila ito. Kailangan lang natin silang bantayan dito at huwag hayaang umatras. Sabi ng Magic Bird. Sumang-ayon si Jing Ken. Ang cultivation ni Yang Yiyo at Luo Yang ay mas mataas kaysa sa kanya, at ito ay makikita. Master Magic Bird, kung hindi patay ang Bone Monster, ano ang susunod na gagawin nito? Hindi maiwasang magtanong ni Jing Ken. Mahirap sabihin. Ang Bone Monster ay isang napaka-espesyal na nilalang. Ngunit huwag kang mag-alala. Dahil si Luo Yang at Yang Yiyo ay maaaring magtulungan sa isa't isa para masira ang katawan ng Bone Monster, ibig sabihin ay may pag-asa pa. Tingnan natin. Hayaan mo akong isipin ito at obserbahan. Baka may maisip akong paraan para harapin ang isa pang Bone Monster, ang sabi ng Magic na ibon ay nakaramdam ng kahihiyan sa pagtatanong dahil hindi niya ito kaya. Maayos. Well. Okay, Lord Magic Bird, kailangan mong humanap ng paraan para matulungan si Yanzi at ang iba pa. Hindi mapigilan ni Jing Ken, ngunit labis siyang nag-aalala. Nahulog si Luo Yang mula sa himpapawid sa bukid at lumapit kay Yang Yiyo. May nakita bang problema si Luo Yang? Tanong ni Yang Yiyo. Sinabi ni Luo Yang, talagang may mali sa Junior Master. Bagamat nabali ko ang katawan ng buto ng demonyo, sa palagay ko ay hindi ko nasaktan ang ugat ng buto ng demonyo. Napakadali itong nahati sa isang pares ng puting buto. Siguradong may mali. Aakyat ako at titingnan. Teka, tinawag ni Yang Yiyan si Luo Yang at pagkatapos ay sinabi, subukan ko muna. Huminto si Luo Yang at nalilitong tumingin kay Yang Yiyan. Sa sandaling ito, 50 o 60 metro ang layo ng dalawa sa lugar kung saan naroon ang Bone Demon Flower Mother. Si Yang Yiyan ay hindi hihigit sa 1,000 metro ang layo. Sinabi niya sa kanyang puso, ang galit ng nagniningas na kalangitan. Ito ang ika-4 na antas ng 12 kataas-taasang mahiwagang kapangyarihan, ang nasusunog na langit na pinakamataas. Nakasanayan na niyang tawagin itong galit ng nagniningas na langit. Ang mahiwagang kapangyarihan na ito ay isang malakas na apoy, na maaaring malaki o maliit. Sa kanyang isip, ang maliit ay nagtitipon sa kanyang palad, at ang malaki ay nagiging dagat ng apoy. Dahil sa pakiramdam niya ay hindi tama ang Bone Demon Flower Mother, pipigilan niya ang apoy na masunog ang mga buto nito para makita kung napatay siya sa suntok ni Luo Yang. Boom! Ang apoy ay sumabog mula sa katawan ni Yang Yiyan at agad na naging apoy na dragon at napunta sa tumpok ng mga sirang buto ng Bone Demon Flower Mother. Ang dragon na apoy, mga 100 metro ang haba at kasing kapal ng tangke ng tubig, ay bumulusok sa mga sirang buto ng Bone Demon Flower Lady. Boom! Ang dragon na apoy ay naging dagat ng apoy sa gitna ng Dagandong, at tila nilalamon nito ang pares ng mga sirang buto ng Bone Demon Flower Lady. Sa di kalayuan ay parang nilamon na ng tuluyan. Gayunpaman, sumimangot si Yang Yiyo at sinabi kay Luo Yang, mukhang may problema talaga. Walang tunog sa ilalim ng gayong pagkasunog, at ang mga butong iyon ay hindi nasira. Junior Master, susubukan kong tadteran siya ng espada. Sabi ni Luo Yang. Huminto si Yang Yiyo at nagsabi, sandali, dadagdagan ko pa ang apoy at tingnan mo, maghahanda kang harapin ang biglaang pagbabago sa panig. Sige, Junior Master, mag-ingat ka. Nagulat si Luo Yang. Sa kanyang pangunawa, ang fire magic na ginamit ng Junior Master na ito ay napakalakas na, ngunit mula sa tono, mayroon pa ring ilang mga trick na hindi pa nagagamit. Sa halip, naging curious siya kung gaano karaming mga pakulo ang mayroon ng kanyang Junior Master. Paano si Yang Yiyo? Siyempre, mayroon siyang sariling pamamaraan. Ang Burning Heaven's Wrath ay isa lamang sa kanyang mahiwagang kapangyarihan. Sa mga tuntunin ng mga pamamaraan ng sunog, hindi ito ang pinakamalakas.
Nasa kanya pa rin ang Blue Lotus Immortal Fire, na nireranggo sa nangungunang tatlo sa mundo ng mga engkanto, na gagamitin. Sa sandaling ito, ang pagdaragdag ng Blue Lotus Immortal Fire sa dagat ng apoy ng Burning Heaven's Wrath ay tiyak na magpapalaki sa kapangyarihan nito. Talagang hindi ang kapangyarihan ng isa at isa ay katumbas ng dalawa. Kahit na ang mga buto ng Bone Demon Flower Mother ay maihahambing sa top grade na immortal na mga tool, naniniwala siya na maaari niyang sunugin ang mga ito ng magkapira-piraso. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, ang Blue Lotus Immortal Fire ay naging isang stream ng asul na liwanag na kasing kapal ng isang braso at lumipad sa dagat ng apoy sa isang iglap. Sa pagkakataong ito, gumana kaagad. Umuungol. Damn it! Mapunta kayong lahat sa impyerno. Isang galit na boses ang biglang umalangaw mula sa dagat ng apoy. Nagkatinginan sina Yang Yian at Luo Yang, at lumabas na ang Bone Demon ay nagpapanggap na patay. Sino ang nakakaalam kung anong malaking galaw ang ginawa niya, ngunit sa kabutihang palad, pinilit niya itong palabasan sa pagkakataong ito. May mga hiyawan sa dagat ng apoy, at kitang-kita na ang Bone Demon Flower Mother ay iniwasan ng kanyang Blue Lotus Immortal Fire. Talagang nasa loob ito ng inaasahan ni Yang Yian. Dahil mayroon siyang Azure Lotus Immortal Fire, tila hindi siya nabigo. Ang oras na ito ay walang pagbubukod. Na may ngiti sa kanyang mukha, ngini siya ni Yang Yian, parurusahan ang masamang nilalang. Kung hindi, papatayin kita. Habang nagsasalita siya, tumango siya kay Luo Yang at sinenyasan itong kumilos. At siya ang East Emperor Bell at ang Gate of Nether City, na lumitaw sa parehong oras. Isang halo ang kumislap sa kanyang kamay at lumitaw ang 5 lilang dahon. Ito talaga ang 5 Thunder Purple Tree sa Chen Kun Pot. Ang 5 uri ng 5 elemento ng kapangyarihan ng kulog ay natural na kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, handa na si Yang Yian na ilabas ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kahon. Hindi siya naniniwala na hindi niya kayang ibagsak ang isang bone monster. Matagal nang inihanda si Luo Yang. Kasabay ng pagkumpas ng kanyang kamay, 6 na lumilipad na espada ang nakapalibot sa kanya, handang kumilos anumang oras. Naganap din ang mga pagbabago sa dagat ng apoy sa kabilang panig. Umuungol. Isang mahabang dagandong lamang ang narinig, at sa sumunod na sandali ay biglang sumabog ang Burning Sky Wrath ni Yang Yian at Azure Lotus Immortal Fire. Pagkatapos ay bumungad sa langit ang isang kulay abong liwanag na haligi. Agad na naapula ang dagat ng apoy. Sa susunod na sandali, nakita ni Yang Yiu at Luo Yang ang isang maliit na bundok ng mga buto, o ang mga buto ng Bone Demon Flower Lady, na may kulay abong halos kumukutitap sa kanila. Malabo nilang nakikita ang mga inscription na umuusbong mula sa mga buto, na bumubuo ng isang tiyak na pormasayon, at ang convergence ay parang isang pabilog na puyo ng tubig. Boom! Pagkatapos ng isang mahinang tunog, ang bundok ng mga buto ay sumabog. Ito pala ay isang pulang kalansay ng tao na nakaupo sa parehong lugar. Mukha itong kapareho ng sukat ng isang normal na tao, ngunit ito ay pula sa kabuuan, at ang mga kulay abong inscription ay kumikislap sa bawat buto. Sabay-sabay na kumalat ang isang madilim at mapang-ipong aura, na naging sanhi ng pagbabago ng mga mukha ni Yang Yiu at Luo Yang. Ang kapangyarihang ito ay kakaiba, at ito ay isang kapangyarihang hindi pa nila nakatagpo noon. Kabanata 2032, Evil Power lampas sa antas ng walang kamatayang enerhiya. Anong klaseng kapangyarihan ito? Hindi napigilan ni Yang Yian na tanungin si Luo Yang. Umiling si Luo Yang at sinabing, hindi ko pa nakikita ang ganitong uri ng kapangyarihan. Mukhang nalampasan nito ang antas ng walang kamatayang kapangyarihan. Nanginag ang puso ni Yang Yian. Ang kanyang sariling kapangyarihan ay lampas sa antas ng immortal na kapangyarihan sa isang kahulugan dahil sa iba't ibang mga pamamaraan ng paglilinang. Ngayon ang kapangyarihan na inilabas ng Bone Demon Flower Mother ay tila nasa parehong antas ng kanyang kapangyarihan, ngunit ito ay mas malakas. Gayunpaman, ito ay puno ng madilim na kasamaan. Hindi pa nakikita ang ganitong uri ng kapangyarihan. Ganoon din si Luo Yang. Naging mataimtim ang mukha ng dalawang tao. Para sa hindi kilalang kapangyarihan, natural na mayroon silang likas na takot. Tumingin ang dalawa at nakita na ang pulang kalansay ng tao ay nasa isang estado ng paglilinang na nakaupo na nakakross ang paa. Kakaiba talaga para sa isang kalansay ng tao na mag-pose ng ganito. Ngunit ang kakaibang bagay ay nasa likod pa rin, o sa ilalim ng kalansay ng tao. Ang balangkas ng tao sa kasong ito ay nasuspine, 3 metro sa itaas ng lupa, at sa ibaba nito ay isang pabilog na puyo ng tubig, na naglalabas ng makapal na kulay abo na halo, na mukhang makapal na usok, at iba sa naunang itim na masamang espiritu. Ang madilim na masamang espiritu na nagmumula sa kulay abong puyo ng tubig na ito ang nagpabagabag kay Yang Yian at Luo Yang. Walang alinlangan na si Yin Yingdai, ang pulang kalansay ng tao, ay ang tunay na katawan ng Bone Demon na si Huan Yang, na sa pilitang pinaalis nila ni Luo Yang. Natigilan ang dalawa at napatingin sa harapan.
Sa susunod na sandali, narinig nila ang boses ni Huan Niang, kayong mga lalaki ay dapat ding mamatay. Ipinagmamalaki ninyong pilitin ang aking katawan, ngunit hayaan na ang laro na matapos na ngayon. Susunod, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng pagdurog ng mga langgam. Nang matapos magsalita si Huan Niang, biglang sumilay ang kulay abong anino sa puyo ng tubig sa ibaba niya. Lumiit ang mga mag-aaral ni Yang Yian, ngunit malabo niyang nakita ang isang anino na mukhang tao ngunit hindi tao. Bagamat napakabilis nito, kitang-kita niya ito. Ang anino ay pumasok sa pulang buto ng tao, o ang balangkas ni Huan Niang. Pagkatapos ay lumitaw ang isang kakaibang eksena, at ang mga pulang buto ng tao ay tila naging laman at dugo, at nagsimulang maging matambok. Sa isang iglap, nakita ni Yang Yian at Luoyang si Huan Niang na naging halimaw. Isang halimaw na may kulay abong kaliski sa buong katawan at mga pakpak sa likod. Siyempre, nasaan yung tao pa rin ito? Ngunit ito ay kulay abong laman at dugo sa buong katawan nito, na natatakpan ng isang suso ng kaliskis, at ang mga pakpak nito ay kulay abo din. Ang ulo ay mukhang tulad pa rin ng dati, ngunit pagkatapos na maging kulay abo, ito ay nagbigay sa kanila ng kakaibang pakiramdam. Lalong lumakas ang hininga. Sa pakiramdam ni Yang Yian, nalampasan nito ang antas ng walang kamatayang kapangyarihan, at halos kapareho ng kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang katawan, ngunit napakalakas nito. Ano ito? Bulong ni Yang Yian sa kanyang puso. Pero mas lalo siyang kinabahan. Sa pakikinig sa tono ni Huan Niang, tila wala na siyang kapangyarihang mag-abroad mula pa noong una, at ngayon ay kailangan na niyang ilabas ang lahat. Ano ang gagawin? Walang paraan, kaya lang nakagat niya ang bala. Kung hindi nila siya sisirain, hindi sila makakalabas sa parang kailaliman na hukay na ito. Sa sandaling ito, ang Donghuang Bell at ang Gate of Yudo ay lumitaw sa likuran niya. Hawak niya ang 5 Thunder Leaves, pero medyo confident din siya. Hindi ka maaaring matakot sa anumang bagay. Kung natatakot ka, mawawalan ka ng momentum at maghihintay na lang na abusuhin ka. Tsaka hindi pa nagsisimula ang laban. Sino ang nakakaalam kung ang kabilang partido ay nambobola? Pinalakas ni Yang Yiu ang kanyang sarili sa kanyang puso, o inaliw ang kanyang sarili. Kinokontrol ni Luoyang ang 6 na lumilipad na espada ng sabay-sabay, umuugong, at tila handang lumaban ng desperado. Sa kabilang panig, 50 o 60 metro ang layo, si Huan Niang ay lumutang, ngunit siya ay kasing bilis ng kidlat. Sa isang whoosh, siya ay nawala ng direkta mula sa lugar. Little Master, mag-ingat ka. Sumigaw si Luoyang, at lumipad ang 6 na lumilipad na espada. Boom boom boom. Nakakabingi. Hindi malinaw na nakita ni Yang Yiu na si Luoyang at ang Bone Demon na si Huan Niang ay nag-aaway, at isang dagandong ang umalangaw sa kanyang mga tainga. Nagulat talaga siya. Si Luoyang man o ang Bone Demon na si Huan Niang, ang kanilang lakas sa sandaling ito ay tila nalampasan siya ng isang malaking margin, kaya hindi niya makita ang sitwasyon ng dalawang nag-aaway. Sa susunod na sandali, nakita niya si Luoyang na lumilipad pabalik. Puff! Napuno ng malaking bahagi ng ambon ng dugo ang hangin. Malinaw na si Luoyang ay nasugatan ng husto. Mabilis, masyadong mabilis. Ito ang reaksyon sa isip ni Yang Yiu. Ni hindi niya nakita kung ano ang nangyayari, at si Luoyang ay nagsuka ng dugo at lumipad palabas. Hindi kaya ang lakas ng masamang nilalang na ito ay talagang napakalakas na hindi ito maisip. Si Luoyang ay nasa antas ng unang baitang Immortal King. Ni hindi man lang niya nakayanan ang konfrontasyon. Sa sandaling ito, si Yang Yiu ay walang oras para mag-isip ng husto, at sumigaw kay Jing Ken sa likod niya, Jing Ken, ingatan mo si Luoyang. Wala siyang choice kundi magpatuloy. Young Master Huang, hindi ka ba talaga naniniwala sa kasamaan? Bumulong si Yang Yian habang hinihimok niya ang Donghuang Bell at ang gate ng Nether City. Sa pag-asa, nakita niya si Huan Niang na lumulutang 10 metro ang layo mula sa kanya, at ang 6 na lumilipad na espada ni Luoyang ay naputol lahat sa 2 piraso at nakakalat sa buong lupa. Haze! Sumipsip si Yang Yian sa malamig na hangin. Ang mga lumilipad na espada ni Luoyang ay pambihira, at sa kanyang paningin ay lahat sila ay nasa mataas na antas. Anong klaseng halimaw ang demonyong ito? Napakalakas! Si Luoyang ay hindi lamang nasugatan sa isang paghaharap, ngunit lahat ng 6 na lumilipad na espada ay naputol sa 2 piraso. No wonder samuka siya ng dugo at tumilapon palabas. Ang pinsala sa lumilipad na espada lamang ay sapat na upang may suka si Luoyang ng dugo at uminom ng isang palayok ng alak. Ang lumilipad na espada ng Taebak na walang kamatayan ay magbabalik sa apoy pagkatapos na masira ang pagpapakain ng kaluluwa. Ang ikinagulat ni Yang Yian ay nalaman niyang ang Bone Demon na si Huan Niang sa kabilang panig ay hindi umaatake sa kanya sa oras na ito, ngunit lumulutang ito sa hangin at hinahampas siya. O sa halip, nalaman niyang nasa Gate of Nether City ang atensyon ni Huan Niang sa likuran niya. Isang pares ng kulay abong mata ang kumislap na may halo at tumitig sa gate ng Underworld sa likod niya. Pero,
Nakaramdam ito ng kakaiba kay Yang Yian, na para bang medyo natatakot siya sa kanya. Siyempre, kilalang kilala ni Yang Yian ang kanyang sarili. Alam niya ang sarili niyang lakas, at hindi ito dapat umabot sa mga mata ni Huan Yang. Natakot si Huan Yang sa sarili niyang tarangkahan ng Underworld. Si Yang Yian mismo ay hindi alam kung ano ang Underworld Gate noon pa man. Ang alam lang niya na ang Underworld Gate ay ang likas na mahiwagang kapangyarihan ng Underworld Star pagkatapos niyang linangin ang Yin Yang Fate Star. Kadalasan, sumisipsip ito ng mas madidilim na kapangyarihan. Kadalasan, ang ilang madilim na kapangyarihan ay pumasok sa katawan, at ang gate ng Underworld ay palaging hinihigop ng malinis kapag ito ay na-activate. Binuksan ang Underworld Gate, ngunit madilim at walang hangganan. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob ng gate, at kung saan patungo ang gate na ito. Ngunit ito ay medyo kakaiba sa sandaling ito. Ang demonyong buto na si Huan Yang ay natatakot sa tarangkahan ng Underworld, na nagparamdam kay Yang Yian na hindi totoo. Ano ang nangyayari? Walang pakialam si Yang Yian. Sinaktan ng masamang nilalang na ito si Luo Yang, at hindi niya kayang panuurin lamang, lalo pa maghintay na atakihin siya ng kabilang partido. Dahil hindi siya kumibo, susubukan niya muna ito. Patayin. Umungol si Yang Yiu at nagkusa na umatake. Sa itaas ng kanyang katawan, lahat ng dahon ng Five Thunder Purple Tree sa kanyang kamay ay lumipad patungo sa Huan Yang. Sa ilalim ng kontrol ng kanyang isip, 5 dahon ng Five Thunder Purple Tree ang lumipad mula sa 5 hanay. Mahigit 10 metro ang layo, napakalapit, pinasabog kaagad. Crack, boom. Sumabog ang nakayayanig na kulog sa lupa ngayon. 5 magkakaibang kulay ng kulog ang bumagsak sa katawan ni Huan Yang at umalis. Sa oras na ito, malinaw na nakita ni Yang Yiu ang pagkagulat sa kulay abong mukha ni Huan Yang. Hindi niya inaasahan na nasa kamay niya ang Five Thunder Treasure. May mga katangian din si Thunder. Ang 5 elemento ng kulog, alinman sa yin o yang, ay magkakaiba, at ang kaukulang saklaw ng paglahok ay malawak din. Dapat mayroong isa na maaaring magbanta kay Huan Yang, ang kakaibang pag-iral na ito. Mula sa kanyang kulay abong mukha, halatang takot siya sa kanyang 5 elements of thunder. Ang kulay abong mga pakpak sa likod ni Huan Yang ay kumikinang sa kulay abong liwanag, at sa isang iglap, binalot niya ang sarili at naging isang globo. Malinaw na nakikita ni Yang Yiu na ang kanyang 5 kulog ay agad na tumama dito. Ngunit nakaramdam din siya ng kaunting pagkalito, dahil naramdaman niya na pagkatapos na bomb-alot sa kanya ang mga pakpak ni Huan Yang, ang malakas na masamang aura ay agad na tumaas. Ito ay malinaw na isang malakas na depensa. Ngunit hindi mahalaga kay Yang Yiu, gusto lang niya ang ganoong pagkakataon. Kahit papaano sa sandaling ito, ipinagtatanggol ni Huan Yang ang kanyang 5 kulog, ngunit hindi siya inatake. Black Lotus. Tumalon si Yang Yiu at sumigaw ng Black Lotus sa kanyang isipan. Kasabay nito, isang kunpang egg ang lumitaw sa kanyang kamay, at itinapon niya ang kunpang egg sa langit sa itaas ng Huan Yang. Ang nakasisilaw na inscription ng itlog ng kunpang ay mas ginintuang kaysa dati, at sa isang kisap mata, ang ginintuang liwanag ay sumilay kay Huan Yang. Ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni Yang Yian ay lumitaw din at siya ay umungal, 8 Desolations Conversion, / Sa pagkakataong ito ay gumastos din siya ng maraming pera. Hindi lang niya minsang na-activate ang 5 Thunder Purple Tree Leaves at hinampas ito ng hindi nakikitang kulog, nakipagsapalaran din siya na gamitin ang kapangyarihan ng inscription sa kunpang egg para sugpuin ito. Bagamat alam niya na ang ginintuang liwanag ng inscription sa kunpang egg ay nasira ni Huan Yang minsan, ginamit pa rin ni Yang Yian ang kunpang egg. Ano man ang mangyari, gagamitin niya ito hanggat kaya niya, kahit na nagdulot ito ng kaunting pagkakabuhol o pinsala kay Huan Yang. Para sa huling espada, halos pinakilos niya ang lahat ng kanyang mana, at hiniram ang makapangyarihang soul power ng Black Lotus. Gamit ang isang espada, ang 8 Desolation ay bumalik sa isa, na siyang pinakamalaking kapangyarihan ng Black Lotus Sword. Sa one go, tinadtad niya ang globo na nabuo ng mga pakpak ni Huan Yang. Boom! Isang malakas na ingay at hiyawan ang sabay na narinig. Iyon ay sigaw ni Huan Yang. Masaya si Yang Yian sa kanyang puso. Buhay pa ba siya this time? Ngunit biglang nagbago ang mukha ni Yang Yian. Nalaman niya na ang gininto ang liwanag ng inscription sa kunpang egg ay nagsimulang mawala. Nang bumagsak ang espada, talagang malakas ang kapangyarihan, at narinig niya ang mga sigaw ni Huan Yang, ngunit hindi niya inaasahan na napakalakas ng mga buto ng kalaban kaya hindi siya makapaniwala. Sa dagandong, malinaw na nakita ni Yang Yian na sinira niya ang depensa ni Huan Yang gamit ang isang espada at damapo sa kanyang mga pakpak, ngunit may maraming dugo. Ito ay isang espada na tumaga sa mga buto, ngunit ang nakakatakot ay hindi nito nabali ang kanyang mga buto ng pakpak. Ito ay mas mahirap kaysa sa maaari mong isipin. Sa sandaling ito, tila naunawaan ni Yang Yian na ang pag-atake ng magic power ay walang epekto sa halimaw na si Huan Yang, at ang kunpang egg ay hindi masyadong kapaki-pakinabang.
Sa ilalim ng kulay abo ay dugo, at ang kulay dugo ng mga buto ay sumambulat na may liwanag ng dugo, at ang masamang hininga na ibinubuga ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Nang walang oras na mag-isip tungkol dito, iniligpit ni Yang Yian ang itlog ng kunpang at naghanda upang umatras. Ngunit paanong ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa sa liwanag ng dugo ni Huan Niang. Sa isang iglap, si Yang Yian ay naliwanagan ng ilaw ng dugo. Biglang, napasigaw si Yang Yian at lumipad paatras para huminga. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay tinusok siya ng isang mainit na karayom. Kumalat sa buong katawan ko ang sakit na tumagos sa aking kaluluwa. Chapter 2033 Summoning Creatures from the Dark World. Little Master. Lumipad si Luoyang at sinalo si Yang Yiyo. Ahem. Tumayo si Yang Yiyo at pinunasan ang dugo sa kanyang bibig, ngunit ang mga butil ng pawis na kasing laki ng soybean ay nahulog mula sa kanyang noo. He was seriously injured this time, siya. Akala niya makakalaban niya si Huan Niang, pero sino ang nakakaalam na mali pa rin ang kalkulasyon niya, o minamaliit si Huan Niang. Ang ilaw ng dugo kanina ay isang malakas na masamang puwersa, na tumama at nag-drill sa kanyang katawan. Ngayon ay magulo ang kanyang katawan. Ayos lang, may nangyaring mali. Ang kapangyarihan ng Evil Barrier ay pumasok sa aking katawan. Napakahirap at kailangan kong harapin ito, sabi ni Yang Yiyo na may suporta, at wala na siyang pakialam sa iba pa. Umupo siya at sinimulang harapin ang masamang puwersa na bumabaon sa kanyang katawan. Sa katunayan, si Luoyang ay hindi naiiba. Nasugatan din siya, kaya natural na naiintindihan niya ang sinabi ni Yang Yiyo tungkol sa masamang puwersa na pumapasok sa katawan. Walang pakialam si Yang Yiyo sa anumang bagay, at umupo nang naka-cross-legged upang makita kung kaya niyang sugpuin at pinuhin ang masamang puwersa sa kanyang katawan. Matapos makapasok ang puwersang ito sa kanyang katawan, nalaman ni Yang Yiyo na ang kanyang kapangyarihan sa Chenkun Daoyuan ay nakatagpo ng isang kalaban sa unang pagkakataon. Kung saan man siya dumaan, nagkakagulo, at nagkagulo ang kanyang katawan, dahilan para magulo ang kapangyarihang tumatakbo sa kanyang katawan. Kung magpapatuloy ito, malubha ang kahihinatnan. Agad na pinaandar ni Yang Yian ang gate ng Nether City. Dahil ito ay isang madilim na masamang puwersa, ayon sa teorya, maaaring makuha ito ng Gate of Nether City. Sa nakaraang banggaan, ang Gate of Nether City at ang Donghuang Bell ay nagkalat sa pamamagitan ng liwanag ng dugo ni Huan Niang, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang operasyon sa Gate of Nether City upang linisin ang masamang kapangyarihan sa kanyang katawan. Siya ginamit ang Chenkun Creation Power upang pinuhin ito, ngunit nalaman na ang masamang kapangyarihang ito ay talagang may kakayahang kontrahin ang kapangyarihan ng Chenkun. Upang makamit ang isang pagkapatas, pinaandar ni Yang Yian ang gate ng Nether City. Ngunit ang sitwasyon ay tila lampas sa kanyang imahinasyon. Matapos mabuksan ang Gate of Nether City, ayon sa naunang sitwasyon, ang anumang madilim na kapangyarihan ay maaaring makuha, ngunit sa pagkakataong ito ay nakatagpo siya ng isang kalaban. Matapos mabuksan ang Gate of Nether City, ang umiikot na puwersa ng pagsipsip ay hindi masipsip ang karamihan sa masamang kapangyarihan sa katawan ng sabay-sabay. Ito ay medyo hinihigop na parang pagbabalat ng seda mula sa isang kakon. Ito ay lubos na ikinagulat ni Yang Yian. Anong uri ng kapangyarihan ang napakapangangibabaw? Ang Chenkun Creation Power ay ginamit upang pinuhin ang pagkapatas, at ang Nethergate ay sumisipsip lamang ng kaunti. Ito ay hindi maganda. Gayunpaman, si Yang Yiyu ay walang magandang ideya sa oras na ito, kaya maaari lamang niyang subukan ang kanyang makakaya upang maalis ang masasamang puwersa sa kanyang katawan. Ang tanging ginhawa ay pagkatapos na magsimulang gumana ang Nethergate, bagamat hindi ito sumisipsip ng maraming masamang kapangyarihan, kinokontrol nito ang direksyon ng masamang kapangyarihan sa katawan at inayos ang lahat, na masasabi ring kontrolin ang karagdagang pagkasira. Ayon sa sitwasyong ito, bagamat hindi ito maa-absorb sa maikling panahon, maaari naman itong maalis pagkatapos ng lahat, ngunit hindi alam kung gaano ito katagal. Para sa ilang sandali pa, walang choice si Yang Yiyu kundi unti-unti itong i-absorb. Ang kapangyarihan ng Chenkun Creation Power upang labanan ang pagkapatas ay isa ring tagumpay, at ang mabagal at maliit na pagsipsip ng Nethergate ay isang paraan. Sa oras na ito, si Luoyang ay nahaharap sa matinding pressure. Tila pansamantalang nawala si Yang Yiyu sa kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Susunod, kailangan niyang umakyat, ngunit nasugatan din siya, ngunit walang pagpipilian sa oras na ito. Siyempre, may isa pang Jingken sa di kalayuan, ngunit hindi ito pinansin ni Luoyang, dahil si Jingken ay isang daloo lamang, at ang pagpayag kay Jingken na kumilos ay mamatay. Walang pagpipilian si Luoyang kundi umakyat. Ang kabaligtaran ng buto ng demonyong Flower Lady ay lumundag, at nakaramdam ng matinding galit. Siguradong lubos siyang nagalit kay Yang Yiyu, ang Junior Master. Mapait na ngumiti si Luoyang sa kanyang puso, ayon sa kasalukuyang kalagayan, maaari din akong mamatay kung aakyat ako,
"Oh, hindi bale, ang pinakamasamang maaaring mangyari ay ang mamatay tayong magkasama." Sa kabilang banda, nakita ni Jing Ken na nasugatan si Yang Yiyo at mabilis na tumakbo. Pagdating niya kay Yang Yiyo, nakita niyang nagmumuni-muni si Yang Yiyo habang nakapikit, kaya pinigilan niya ang kanyang mga salita. Alam niya na nagpapagaling si Yang Yiyo. Gayunpaman, pagkatapos na tumayo si Luo Yang sa harapan, nag-alala si Jing Ken at hindi napigil ang magtanong sa Diyos at Demon Bird, "Panginoong Diyos at Demon Bird, dapat kang mabilis na mag-isip ng paraan." Mukhang hindi mapigilan ni Luo Yang ang Bone Monster. "Huwag kang mag-alala, ayos lang sa ngayon. May kamalayan pa rin ng demonyo sa katawan ni Luo Yang. Hindi niya hahayaang mamatay si Luo Yang. Maghintay lang at tingnan. Pagdating sa sandali ng buhay at kamatayan, tatalon ang demonyo. Nasa kalagayan na sila ngayon ng tagumpay at kabiguan, at hindi hahayaang mamatay si Luo Yang." Kumpiyansa na sabi ng Diyos at Demon Bird. Tuwang-tuwa si Jing Ken nang marinig niya ito at sinabing, "Maaari ba nating patayin ang Bone Demon sa ganitong paraan?" Umiling ang Diyos at Demon Bird at sinabing, "Hindi ganoon kadali iyon." Ang Bone Demon ay nag-evolve sa isang tiyak na estado at siya ang hari ng 10,000 buto. Maaaring hindi madali para kay Luo Yang at Yang Yiyo na makapasa sa antas na ito. At kung hindi ako nagkakamali, ang Bone Demon ay tila kayang makipag-ugnayan sa Yin World at mahanap ang The Yin World na ngayon ay summon ng mga nilalang na Yinura. Isang kulay abong masamang aura. Siya ay talagang pambihira at isang mahirap na karakter. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Dapat ay mabilis kang mag-isip ng solusyon. Mukhang hindi maganda ang kalagayan ni Yanzi. Muling nabalisa si Jing Ken nang marinig niya ang sinabi ng Diyos at Demon Bird. Nagmuni-muni ang Diyos at demonyong ibon at sinabing, "Isang solusyon. Iniisip ko ito sa lahat ng oras. Huwag kang mag-alala, hayaan mong pag-isipan ko itong mabuti. Kung gayon, pag-isipan mo ito dali." Hindi nang ahas si Jing Ken na gambalain ang Diyos at Demon Bird pagkatapos niyang magsalita. Idinagdag ni Jing Ken, "Nga pala, ano ang Yin World? Mula sa sinabi mo, ang Bone Demon ay maaaring magpatawag ng ilang nilalang mula sa Yin World. Ano iyon?" Ang Diyos at demonyong ibon ay nagsalita ng mahina, "Paano ko ito sasabihin? Ang tinatawag na mundo ng Yin ay wala na sa loob ng 3 kaharian ng langit, lupa at tao, ngunit ito ay konektado sa 6 na kaharian ng reinkarnasyon. Bawat mundo ay may panig ng Yang. Ang mundo ng mga magsasaka, ang mundo ng mga immortal, at kahit na hindi mabilang na maliliit na mundo ay ang lahat ng panig ng dugo, ang bahagi ng buhay, at ang panig ng buhay. Ngunit sa kabaligtaran, mayroong isang mundo ng Yin sa alamat, na siyang madilim na bahagi ng buong universo. Ang mga espiritu ng lahat ng bagay sa 3 kaharian kung saan tayo naroroon, ang mundo pagkatapos ng kamatayan at ang mundong pinagmulan ay lahat ay umiiral sa mundo ng Yin, na tinatawag ding Netherworld. Nabalitaan na ang Netherworld ay ang mundo ng Yin, ang pinagmulan ng kaluluwa, ang destinasyon ng kaluluwa, at ang kabaligtaran na destinasyon ng mundo ng lahat ng mga mundo sa gilid ng Yang. Sa Netherworld, bilang karagdagan sa pinagmulan ng kaluluwa, mayroon ding mga katutubong nilalang ng Netherworld, na makapangyarihan at masama. Ang mahiwagang kapangyarihan ng mundo ng Yang ay karaniwang hindi epektibo laban sa mga nilalang ng Netherworld. Masasabing hindi epektibo ang magic power. Marahil ang isang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa lamang ang makakasakit sa mga nilalang ng Underworld, at ang banggaan lamang ng kapangyarihan ng kaluluwa ang maaaring maging epektibo. Kung hindi ako nagkakamali, ang Gray sa Bone Demon ay isang nilalang na tinawag mula sa Underworld at isinama sa kanyang balangkas. Marahil ang lakas ng Bone Demon mismo ay hindi masyadong malakas, ngunit maaari niyang ipatawag ang mga nilalang mula sa Underworld, na nakakatakot. Para sa mga nilalang ng Underworld, hindi naiintindihan ng mga walang kamatayang magsasaka, at hindi maiiwasang magdusa ng mga pagkalugi. Siyempre, ito ay mga haka-haka ko lamang ngayon. Totoo man o hindi, kailangan nating obserbahan at sabihin. Huwag mag-alala, kung lumabas ang kamalayan ng demonyo sa Luo Yang, dapat itong maantala ng ilang sandali. Kung ang mga nilalang na ipinatawag ng Bone Demon ay talagang mga nilalang mula sa Underworld, sa tingin ko si Yang Yiyo, ang munting bastard na ito, ay may dapat harapin. Si Jing Ken at ang Diyos at Demon Bird ay magkasunod na nag-uusap, ngunit si Luo Yang sa kabilang panig ay nagbago din. Bagamat kinakaharap ni Yang Yiyo ang masamang kapangyarihan sa kanyang katawan, narinig niya ang pag-uusap ng Diyos at Demon Bird at Jing Ken. Kinakabahan siya, ngunit wala siyang magawa. Nang malaman niyang kailangan niyang pabilisin ang oras, hindi na makakatagal si Luo Yang kung patuloy siyang mag-aaksaya ng oras ng ganito. Higit pa rito, ayon sa God and Demon Bird, kung nasa panganib si Luo Yang, hindi ito papansinin ng kamalayan ng demonyo sa kanyang katawan, ngunit maaaring hindi maalis ng kamalayan ng demonyo ang Bone Monster. Ayon sa Mixed Hair Bird, ang Bone Monster ay umunlad sa isang tiyak na napakataas na estado, na kilala bilang ang hari ng mga panahon, at maaaring tumawag ng mga nilalang mula sa Underworld, na nakakatakot.
Narinig din niya ang sinabi ng ibon na may halong buhok na mayroon siyang isang bagay na kayang harapin ang bone monster na si Huaniang, na nagparamdam sa kanya. Sa pag-iisip tungkol sa kapangyarihan na hindi pa niya ginagamit, mayroong tatlong uri ng kapangyarihan. Ang una ay ang Kilin Origin Power na ibinigay ng Kilin Soul sa kanyang bayan sa Earth, ngunit ito ay isinama sa kanyang Yuan Shen. Ang kanyang Yuan Shen ay maaaring maging isang estado ng Kilin. Dahil sa kahalagahan ng Yuan Shen, hindi ito madaling ginamit ni Yang Yio. Ang pangalawang kapangyarihan ay ang Natal Immortal. Ang Evolutionary Light ng Natal Immortal ay hindi masama, ngunit ito ay isang maliit na mas masahol pa para sa pagharap sa Bone Monster, tama ba? Ikaw. Malalaman kapag sinubukan mo ito. Ang pangatlo ay ang kapangyarihan ng Chenkun Temple na hindi pa nagagamit, ngunit si Yang Yio ay hindi nang ahas na gamitin ito, dahil alam niya na kapag ginamit na ang kapangyarihan ng Chenkun Temple, maaaring hindi na niya makayanin ang backlash. Ang kapangyarihan ng Chenkun Temple ay isang kapangyarihan na hindi pa nagagamit. Tila alam ni Yang Yian na mas mabuting huwag gumamit ng ganitong uri ng kapangyarihan. Sa ganitong paraan, mayroon nga siyang trump card, ngunit ang problema ngayon ay mabilis na maalis ang madilim at masamang kapangyarihan sa kanyang katawan. Hindi makakatagal si Luo Yang laban sa Bone Monster. Ang pinaka-inaalala niya ay kapag nasugatan si Luo Yang, lalabas ang kamalayan ng demonyo, at hindi niya ito kakayanin sa huli. Kabanata 2034 na binibigyan ako ng Chenkun Temple ng lakas. Nag-aalala si Yang Yian na ang masamang kapangyarihan sa kanyang katawan ay hindi maalis sa maikling panahon. Ngunit bigla niyang naisip ang tatlong kapangyarihan sa kanyang katawan, at iniisip ni Yang Yian kung maaari niyang subukang paalisan ang masamang kapangyarihan sa kanyang katawan. Kung magagawa niya ito, ibig sabihin ay maaalis na niya ang Bone Monster. Matapos isipin ito, naisip muna ni Yang Yian ang kanyang sariling walang kamatayang kapangyarihan. Gumalaw ang kanyang puso, at sa sumunod na sandali, ang Chenkun Dao Yuan sa kanyang katawan ay kumislap ng makulay na liwanag. Zizizi. Isang sorpresa ang lumitaw. Nang lumitaw ang makulay na liwanag, o ang kapangyarihan ng paglilinis ng Natal God ay lumitaw mula sa Chenkun Dao Yuan, ang kulay abong masamang kapangyarihan sa katawan ay gumawa ng mainit na tunog at nagsimulang maglaho. Ito ay nagpasaya kay Yang Yian. Ang bilis ay mas malakas kaysa sa Nether City Gate. Sa bilis na ito, mabilis niyang nadalisay ang masamang kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa oras na ito, handa na si Luo Yang na makipaglaban sa Bone Monster, o mamatay ng magkasama. Ngunit pagkatapos pumasok sa isip niya ang ideyang ito, nag-ambala siya ng isa pang boses. Stupid, hindi pa oras para sirain mo ang sarili mo. Hindi ka papayagan ng dakilang Diyos na ito na sirain ang sarili mo. Lahat ng mayroon ka ay sa akin. Boses ng Diyos at Demon Consciousness ang tumunog sa isip ni Luo Yang. Walang tiwala si Luo Yang na talunin ang Bone Monster, kaya nagkaroon siya ng ideya na sirain ang sarili. Ngunit ang kamalayan ng Diyos at demonyo ay tumalon upang matakpan siya. Nahulaan talaga ito ng Diyos at Demon Bird. Bitawan mo ang iyong pagkakulong at hayaan mo akong lumabas para harapin ang Bone Monster. Ang tinig ng kamalayan ng Diyos at demonyo ay umalangaw sa isip ni Luo Yang. Saglit na natigilan si Luo Yang. Hindi niya inaasahan na lalabas ang Demon God Consciousness sa oras na ito. Alam niya na kung lalabas ang Demon God Consciousness para kontrolin ang kanyang katawan at labanan ang Bone Monster, tiyak na mas malakas ito kaysa sa kanya. Ngunit nag-alinlangan si Luo Yang. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang Diyos at Demon Consciousness. Minsang nakontrol nito ang pangangibabaw ng kanyang katawan, who knows what would happen. Ang kamalayan ng Demon God ay hindi rin isang mabuting tao. Alam ito ni Luo Yang. Umuungol. Sa sandaling ito, umungal ang Bone Demon at sumugod patungo sa Luo Yang. Napakalakas ng Bone Demon kaya nang inag si Luo Yang sa kanyang puso. Hindi niya namamalayan na sinampal ito, at ang malakas na mana ay naging isang malaking palad, na tumama sa Bone Demon sa isang iglap. Gayunpaman, ang naging desperado niya ay nalaman niya na ang mana ay tila walang epekto sa Bone Demon. Nawasak din ang anim na lumilipad na espada. Malubhang nasugatan din siya. Sa likod niya ay ang junior uncle na sina Yang Yian at Jing Ken. Alam ni Luo Yang na kung hindi niya sila mapipigilan, matatapos silang lahat. Kaya't sa wakas ay gumawa siya ng pantay na utos at hinayaan ang kamalayan ng demonyo na manguna. Sa kanyang opinyon, kung hindi niya ito mapipigilan, siya ay mamamatay pa rin. Mas mabuting lumaban, dahil hindi niya alam kung kaya niyang patayin ang Bone Demon kahit na siya mismo ang sumabog. Bagamat mapanganib na hayaan ang kamalayan ng demonyo na kontrolin ang kanyang katawan sa sandaling ito, alam din ni Luo Yang na sa isang kahulugan, siya at ang kamalayan ng demonyo ay may parehong layunin. Ang dalawa ay uunlad ng magkasama at magdurusa ng magkasama. Kung ang isa ay namatay, ito ay isang kawalan sa isa, at pareho ay nasa panganib ng buhay. Kaya't ang kamalayan ng demonyo ay hindi hahayaang makipagsapalaran, lalo pat hayaan siyang mamatay.
Sa kasong ito, mas mahusay na makipag-away. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, pinakawalan ni Luoyang ang pagpigil sa kamalayan ng demonyo sa kanyang isipan. Umuungol, hindi ka gaanong katanga, hahaha. Sa susunod na sandali, si Luoyang ay ganap na pinangungunahan ng kamalayan ng demonyo, ang kanyang mga mata ay namula, ang kanyang mahabang buhok ay lumaki muli sa kalahati, at halos mahulog sa lupa. Pagkatapos ay sumambulat ang kanyang buhok at gumulong patungo sa Bone Monster. Paaba ito ng paaba, parang talon. Ang kamalayan ng demonyo at ang halimaw ng buto ay sa wakas ay nagkaharap. Isang halimaw ng buto, isang kamalayan ng demonyo. Pareho silang hindi madaling pakitunguhan. Boom boom boom. Patuloy na umalangaw ang mga dagandong na yumanig sa kalangitan. Ang mga pakpak sa likod ng Bone Monster ay kumikislap na may masamang kulay abong enerhiya, na lumalaban sa mahabang buhok ng kamalayan ng demonyo. Tila kasing lakas ng bahaghari ang banggaan ng dalawang ngunit hindi pa rin alam kung sino ang mas malakas at mas mahina. Dahil sa susunod na sandali, ang lakas ng itim na demonyo sa kamalayan ng demonyo ay malakas, at ito ay naging isang malaking enerhiya ng demonyo at sumugod. Ang Bone Demon ay mayroon ding kulay abong aura, at dalawang malalaking katawan ng enerhiya, isang itim at isang kulay abo, ay nagbanggaan sa isa't isa. Sa mga mata ni Jing Ken at ng God Demon Bird, wala silang makita, tanging ang dalawang puwersa, isang itim at isang kulay abo, ay nagkasalikop at nagsimulang magbanggaan sa buong higanteng hukay. Mula sa lupa hanggang sa langit, mula sa langit hanggang sa lupa. Sa pagitan ng isang hininga at isa pa, may isang lugar na sumabog. Ang buong higanteng hukay ay napuno ng mga dumadagandong na tunog. Bagamat hindi malinaw ang laban, tiyak na kalunos-lunos. Master God Demon Bird, sa tingin mo ba matatalo ni Luoyang ang Bone Demon? Hindi maiwasang magtanong ni Jing Ken habang nakatingin sa dalawang demonyong gumagalaw na parang mga anino. Mahirap talagang sabihin ngayon. Tila napakalakas ng pagsabog ng kamalayan ng demonyong Diyos, at ang momentum ay hindi mas mababa sa demonyong buto, ngunit ito ay isang kamalayan pagkatapos ng lahat. Kung sumanib siya kay Luoyang, maaaring madali niyang sirain ang demonyong buto, ngunit ang diwata ay ngayon. Mahirap sabihin, maghintay at tingnan ang tungkol sa kung gaano ako katagal ang demonyo. Sabi ng God Demon Bird habang kinakagat ang ulo. Nakaramdam ng kaunting lamig si Jing Ken sa kanyang puso. Parang hindi pa rin mataas ang tingin ng God Demon Bird kay Luoyang, na nasa panig ng Demon God Consciousness. Kung ganoon, ang Bone Demon ang mananalo pagkatapos ng lahat. Ano ang gagawin niya noon? Boom boom. Muling umugang ang langit at lupa. Umuungol. Sigaw ng dalawang boses. Tumingin si Jing Ken at nakita si Luoyang, na nasa gilid ng Demon God Consciousness, na nahulog mula sa hangin. Kasabay nito, nakakita siya ng ambon ng dugo. Hindi ko matalo ang Bone Demon kung tutuusin, dismayadong sabi ni Jing Ken. Boom boom. Si Luoyang, na nasa gilid ng Demon God Consciousness, ay nahulog mula sa mataas na lugar at bumagsak sa lupa, na gumawa ng malaking butas sa lupa. Mamatay. Pagkatapos ang Bone Demon ay ayaw pa ring sumuko sa hangin, at ang isang kulay abo na bundok na may parang bahaghari na momentum ay direktang napunta sa kamalayan ng Demon God sa lupa. Ito ay isang ritmo na papatayin siya. Matatapos na ito, munting bastard, kailan ka kikilos? Ang God Demon Bird ay umungal kay Yang Yiyo, na nagmumuni-muni pa rin sa tabi niya. Pagkatapos lang umungal ang Diyos at Demon Bird kay Yang Yiyan, biglang iminulat ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata. Totoo na napino na ni Yang Yiyan ang masamang kapangyarihan sa kanyang katawan. Hindi siya kumilos dahil nalaman niyang nangingibabaw ang kamalayan ng demonyo sa katawan ni Luoyang. Alam din na binitiwan ni Luoyang ang nangingibabaw na kapangyarihan at hinayaan ang kamalayan ng demonyo na mangibabaw sa labanan. Ito ay hindi gaanong naiiba sa sitwasyon noong namatay siya kasama ang matanda. Ngunit mayroong isang pangunahing pagkakaiba. May tiwala sa pagitan niya at ng matanda, ngunit iisa lamang ang wakas sa pagitan ni Luoyang at ng kamalayan ng demonyo, at iyon ay ang lamunin ng isa't isa. Kaya't binuksan ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata sa sandaling ito, ngunit hindi napigilan ang pag-atake ng Bone Demon sa kamalayan ng demonyo. Dahil gusto niyang masugitan ang kamalayan ng demonyo, nang sa gayon ay muling sakupin ni Luoyang ang nangingibabaw na kapangyarihan ng katawan, kung hindi, magiging masama ito kay Luoyang pagkatapos na sakupin ng kamalayan ng demonyo ang nangingibabaw na kapangyarihan. Siyempre, kung babalewalain ang pag-ataking ito, malamang na masugitan din si Luoyang, ngunit ito ay mas mabuti kaysa mapang-ibabawan ng kamalayan ng demonyo. Mayroon siyang ilang paraan para pagalingin ang mga sugat ni Luoyang. Isang sigaw ang narinig. Naabot ni Yang Yiyo ang kanyang layunin. Sa pagkakataong ito, naniniwala siya na ang kamalayan ng demonyong Diyos ay napinsala ng husto. Sa oras na iyon, natural na manggana ang kamalayan ni Luoyang. Pumunta kayong dalawa sa Luoyang, at ipaubaya sa akin ang susunod na labanan.
Lumipad si Yang Yiyo at sinabi kay Jing Ken at sa Diyos at Demon Bird, at agad na umabot sa himpapawid. Napakalupit talaga ng batang ito, nang makita si Yang Yiyo na lumilipad patungo sa Bone Demon sa hangin, ang Diyos at Demon Bird ay bangulong, at natural na naunawaan na ginawa ito ni Yang Yiyo para kay Luo Yang. Tumalon si Yang Yiyo at pumunta sa tapat ng Bone Demon. Sa oras na ito, halatang natigilan ang Bone Demon, ngunit hindi niya inaasahan na buhay pa si Yang Yiyo at sumisipa. Tila napino na niya ang masamang kapangyarihang iniwan nito sa kanyang katawan. Ang mga kulay abong haligi ay kumikislap habang nakatitig kay Yang Yiyo at sinabi sa Bone Demon Flower Mother, hindi ko inaasahan na ikaw, bata, ay may kakayahan. Mukhang minamaliit kita, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na kita bibigyan ng pagkakataon. Haha, huwag kang masyadong kumpiyansa. Alam kong hindi ka natatakot sa mga mahiwagang kapangyarihan ng mga immortal na magsasaka sa ngayon, o na ang mahiwagang kapangyarihan ng mga walang kamatayang magsasaka ay walang gaanong epekto sa iyo, ngunit hindi ito nangangahulugan na ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ay nakabisado lamang ang kapangyarihan na hindi pag-aari ng walang kamatayang mundo. O mula sa Netherworld. Ngunit hindi ako matatakot sa iyo sa oras na iyon. Sa halip, magkakaroon ako ng matinding interes sa iyo. Sabihin mo sa akin, maaari ka bang makipag-usap sa mundo ng Yin? O ang Netherworld. Sabihin mo sa akin, at ililigtas ko rin ang iyong buhay. Ito ang tanong na pinakanababahala ni Yang Yiyo. Narinig niya ang lahat ng sinabi noon ng Divine Demon Bird at Jing Ken. Bagamat nanghuhula din ang Ibong Zamaw, naniniwala si Yang Yiyo na malamang na totoo ang hula ng Ibong Zamaw. Ang dahilan kung bakit napakahirap harapin ang Bone Demon ay hindi dahil sa kung gaano kalakas ang kanyang cultivation, kundi dahil mayroon siyang uri ng kapangyarihan na hindi kabilang sa mundo ng mga engkanto. Karaniwang binabaliwala niya ang kapangyarihan ng mahika at may pagpigil sa mga magsasaka at maging sa mga demonyo, kaya ang kanilang mga pag-atake ay halos hindi epektibo laban sa demonyong buto. Kung totoo ito, hindi ba't makakahanap na siya ng paraan papunta sa Netherworld mula sa Bone Demon? Siyempre, ano ang pamamaraang ito? Ito ba ay isang lihim na paraan na kinokontrol ng Bone Demon? Gustong malaman ni Yang Yiyo. Bilang karagdagan, siya rin ay may tiwala sa liwanag ng buhay na estatwa ng bituin sa kanyang katawan. Ang 7 kulay na kapangyarihan sa paglilinis ay dapat na kayang sugpuin ang buto ng demonyo. Kung ito ay hindi sapat, ako ay buhayin ang kaluluwa sa lahat ng mga gastos. Kung ito ay hindi sapat, gagawin niya ang lahat at gagamitin ang kapangyarihan ng Chenkun Temple. Ang kapangyarihan ng mana at magic power ay epektibo, kaya gamitin ang natitirang 3 kapangyarihan. Hindi ako naniniwala na hindi ko matatalo ang Bone Demon. Hahaha. Matapos marinig ang sinabi ni Yang Yiyo, tumawa ang Bone Demon na si Huan Niyang. Pagkatapos ay sinabi niya, kaya ano? Maaari bang paikutin ng isang maliit na langgam ang mga mesa? Ang kapangyarihan ng mahika na magagamit mo ay wala sa akin, at ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa ay hindi kasing lakas ng sa akin. Gusto mo pa bang paikutin ang mga talahan na yan? Anong biro? Kung gusto mong malaman ang ganitong uri ng kapangyarihan, ipapadala kita doon ngayon. Pagkatapos magsalita ng Bone Demon na si Huan Niyang, ang mga pakpak sa likod niya ay kumikislap at umihip ang hangin. Ang umiikot na masamang kapangyarihan ay agad na damaloy kay Yang Yiyo. Naging madilim ang buong higanteng hukay, ganap na natatakpan ng masamang kapangyarihan ng demonyong buto. Ang rebulto ng buhay na bituin naglilinis sa mundo. Si Yang Yiyan ay hindi natakot, at sa sandaling ito ay dahan-dahan siyang nagsalita. Biglang lumitaw sa likuran niya ang isang estatwa ng buhay na bituin, na sumabog ng makulay na liwanag, na agad na tumago sa kulay abong masamang kapangyarihan. Mababara talaga nito ang kapangyarihan ko, pero hindi pa rin sapat, patayin mo na, nagulat ang Bone Demon sa sandaling ito, at saka umungal. Nakita ni Yang Yiyan ang Bone Demon na lumabas mula sa kulay abo, ang kanyang mga buto ng tao ay sobrang pula, at ang kanyang mga daluyan ng dugo ay kumikislap. Saglit, hinuranggan niya talaga ang purifying power ng kanyang Life Star statue. Ito ay hindi maganda. Kinagat ni Yang Yiyan ang kanyang mga ngipin at umungal, nagbabago ang kaluluwa. Isang mahabang dagandong na parang dragon ang tumunog. Ang kanyang kaluluwa ang lumitaw, naging unicorn at umungal patungo sa Bone Demon. Bakit? Ikaw? Medyo nataranta ang Bone Demon na si Huan Niyang sa oras na ito, ngunit nakita niya ang kaluluwa ni Yang Yiyan na naging unicorn at nagpakita sa kanya. Ang unicorn na binago ng kaluluwa ay sumugod sa katawan ng Bone Demon na si Huan Niyang at kumagat. Boom! Isang mapurol na dagandong ang tumunog. Damn it, I want you dead, Nether Beast. Sa sandaling ito, narinig ni Yang Yiyo ang galit ng Bone Monster, at talagang sinabi ang mga salitang Nether Beast. Naramdaman niya agad na may mali. Tama na. Sa susunod na sandali, nakita niyang muli ang inscription sa pulang buto ng tao ng Bone Monster, na bumubuo ng isang umiikot na pattern sa isang kisap mata,
at muli ay lumitaw ang isang malaking halaga ng malakas na masamang aura. Sa pagkakataong ito ay malinaw na nakita ni Yang Yiu na ang Bone Monster ay talagang makakatawag ng makapangyarihang mga nilalang na hindi kabilang sa mundong ito, dahil nakakita siya ng parang pas ang ulo na lumitaw sa makapal na kulay abu, ngunit mayroon itong isang sungay, at ang aura ay ganap na amoy ng kamatayan. Napakalakas. Naramdaman ni Yang Yiu ang panganib. Alam niya na ang Purification Light ng Qilin Yuanshen at ang Fate Star statue lamang ay hindi kayang harapin ang Bone Monster. Kalimutan mo na, magsapalaran tayo. Bumulong si Yang Yiu sa kanyang puso, at biglang sumigaw, binibigyan ako ng Chenkun Temple ng lakas. Buzz! Biglang lumitaw ang pattern ng Chenkun Pot sa kanyang kaliwang braso, at lumitaw ang isang hininga na sa tingin niya ay kayang sirain ang mundo, naging isang gintong liwanag, at agad na binaril ang Bone Monster. Kumalat ang hiyawan sa buong paligid. Tumawa si Yang Yiu, ngunit kasabay nito ay naramdaman niyang sesabog na ang kanyang ulo, na parang may gustong ilabas ngunit hindi magkasya sa kanyang isipan, at sesabog na siya. Hindi napigilan ni Yang Yiu na mapasigaw, at ang kanyang mga mata ay nagdilim at siya ay nawala ng malay, at agad na nahulog mula sa hangin. Kabanata 2035 isang kakilakilabot ngunit kakaibang sitwasyon. Nakaupo sa antique room, si Yang Yiu ay pawis na pawis at sumisigaw. Bigla siyang bumangon sa kama na parang binabangungot. Umupo siya at napabuntong hininga. Bitek. Sa oras na ito, bumukas ang pinto at pumasok si Jing Ken. Yanzie, gising ka na, mukhang excited si Jing Ken. Hinawakan ni Yang Yiu ang kanyang ulo at nakaramdam ng pagkahilo. Pagkatapos, sa mahabang panahon, unti-unting naging malinaw ang kanyang kamalayan. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan at tumingin kay Jing Ken na may pag-aalala sa mukha, nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Naalala niya ang sanhi at bunga, at buti na lang at hindi siya namatay. Kung tutuusin, ginamit pa rin niya ang kapangyarihan ng Chenkun Temple para harapin ang Bone Monster, ngunit alam din niya na magkakaroon ng mas malaking backlash force. Hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ito, pero naalala niya lang na sesabog na ang ulo niya, at ilang segundo lang ay nawalan siya ng malay. Kapag siya nagising muli, nakita ni Yang Yiu ang nagulat na mukha ni Jing Ken. Ilang oras na akong nakatulog? Tanong ni Yang Yiu kay Jing Ken. Sinabi ni Jing Ken, 6 na buwan na ang nakalipas. Ganun katagal. Nasaan sina Luo Yang at Zhao Niao? Hindi nakita ni Yang Yiu ang huli. Nanatili ang memorya ng kanyang isip noong panahong pinakilos niya ang kapangyarihan ng Chenkun Temple para harapin ang Bone Monster. Naalala lang niya na ang Bone Monster ay napatay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Chenkun Temple na kanyang pinakilos. Bagamat hindi niya ito nakita, alam ni Yang Yiu na dapat na matapos ang Bone Monster. Hindi ko lang alam kung ano ang nangyari pagkatapos at nasaan siya ngayon. Natural na nakita ni Jing Ken ang pag-aalinlangan sa puso ni Yang Yiu, at nagmamadaling ipinaliwanag sa kanya, si Luo Yang ay nag-iisa mula noong siya ay malubhang nasugatan noong nakaraan. Huwag kang mag-alala, ayos lang siya. Lalabas ang kamalayan ng demonyo gabi-gabi, ngunit wala siyang ginawang anumang kalabisan. Maaaring dahil sa pinsala ay hindi siya nakagawa ng anumang krimen. Lumalabas si Lord Shenmue Bird araw-araw, at walang nakakaalam kung saan siya pupunta. Oo nga pala, nasa Chaos Fairy City kami ngayon. Inupahan ni Lord Luo Yang ang maliit na patio na ito. Kahit malayo, tahimik. At ito. Sa araw na iyon, isang gininto ang liwanag na Samire sa mundo ang lumabas sa iyong katawan, at ang demonyong buto ay napatay sa isang iglap, ngunit ibinalik namin ang kanyang kalansay. Sinabi ni Lord Shenmue Bird na ito ay isang magandang bagay. Ikanaway ni Jing Ken ang kanyang kamay habang nagsasalita, at lumitaw ang isang pulang kalansay ng tao. Ito ay ang balangkas ng demonyong buto na si Huan Yang, ngunit ito ay nabawasan sa laki ng kamao sa oras na ito. Ito ay mukhang isang Katanji tanging pendant. Wala itong dating dark evil feeling, pero medyo cute ito. Dahil sa pakiramdam na ito, kakaiba ang pakiramdam ni Yang Yiu. Kinuha niya iyon at tinignan sa kamay. Medyo malamig ang kanyang kamay, ngunit hindi makita ang mga nakasulat dito. Nawasak ko yata nung araw na yun. Hawak ang katawan ng Bone Monster sa kanyang kamay, napaka-emosyonal ni Yang Yiu. Ang bagay na ito ay halos kumitil ng kanilang buhay. Si Luo Yang at ang God and Demon Consciousness ay parehong natalo ng Bone Monster. Muntik na siyang mapatay. Kung hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng Chenkun Temple noong panahong iyon, namatay na sana sila sa kamay ng Bone Monster. Ang presyo ay hindi maliit. Ang puso ni Yang Yiu ay puno ng kapaitan sa oras na ito, dahil nalaman niya ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ang pinagmula ng Qilin na isinama sa Yuanshen ay nawala. Ang natal statue, ang Donghuang Bell, at ang Gate of the Nether City ay hindi ito maramdaman. Ang mas nakamamatay ay ang Chenkun Dao Yuan sa kanyang katawan ay puno ng mga bitik. Alam ni Yang Yiu na ito ang naging resulta ng paggamit ng Chenkun Temple.
Ang kahihinatnan na ito ay nagpalungkot kay Yang Yiyo. Gayunpaman, inaasahan din ito para sa kanya. Buti na lang at hindi siya namatay. Napakasama ng sitwasyon ngayon. Nalaman niyang hindi siya makagalaw ng anumang mana, o walang mana sa kanyang katawan, dahil ang Chen Kun Dao Yuan na nag-imbak ng mana ay puno ng mga bitik. Katulad ng isang sirang lalagyan ng tubig, natural na hindi ito makahawak ng tubig. Normal lang na walang kapangyarihan kung hindi ka makapag-imbak ng kuryente. Siyempre, may aliw na hindi nasira ang kanyang Chen Kun Dao Yuan, at makakahanap siya ng paraan para dahan-dahan itong ayusin, ngunit kung paano ito ayusin ay isang problema, at si Yang Yiyu ay walang paraan. Ang kanyang Chen Kun Dao Yuan ay iba sa mga ordinaryong immortal. Ang bagay na ito ay ang pundasyon ng paglilinang. Kung may problema, masisira ang lahat ng paglilinang. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ang Chen Kun Dao Yuan ay may mga siksik na bitik, at walang mana sa loob nito, na karaniwang katumbas ng isang walang kwentang tao. Gayunpaman, nakahanap din si Yang Yiyu ng isang kawili-wiling sitwasyon. Bagamat naubos na ng kanyang Yuan Shen ang Kilin Origin Power na ibinigay ng Kilin Soul, ang kanyang Yuan Shen ay talagang maayos at hindi nasira. Tanging ang Chen Kun Dao Yuan lang ang may problema. Puno ito ng mga bitik at halos masira. Ngayon ay wala na siyang maaasahan maliban sa kapangyarihan ni Yuan Shen. Kaya medyo kakaiba ang tanong niya. Malinaw na nagkaroon ng bitik sa Chen Kun Dao Yuan, ngunit hindi ito ganap na nasira, magagamit pa rin ang Yuan Shen, at nandoon pa rin ang kaharian pa rin ng unang baitang Han Yuan Dao Xian. Habang nakikipag-usap kay Jing Ken, sinubukan ni Yang Yiyu na gamitin ang Chen Kun Creation Technique para subukang ayusin ang Chen Kun Dao Yuan, ngunit wala itong silbi. Siya ay sumuko sa pagpapatakbo ng pamamaraan, at alam na ito ay hindi isang bagay na maaaring ayusin sa isa o dalawang beses. Kung gusto niyang ayusin ang Chen Kun Dao Yuan, kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Nadama ko na ang mga kahihinatnan ng paggamit ng kapangyarihan ng Chen Kun Temple ay magiging napakaseryoso, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay magiging napakasama. Masasabing ito ay isang kakilakilabot ngunit kakaibang sitwasyon. Ang dahilan kung bakit sa tingin ko ay gayon ay ang Chen Kun Dao Yuan ay hindi ganap na nasira, at nag-iiwan pa rin ito ng pag-asa sa kanya, at ang Yuan Shen ay buo pa rin. Maliban sa katotohanan na ang kanyang magic power ay naging walang silbi, lahat ng iba pa ay maayos. Kailangan kong sabihin na kakaiba ito. Yunzi, ikaw. Tumingin si Jing Ken sa mukha ni Yang Yiyu na patuloy na nagbabago, nakasimangot, galit, at naiinis, at hindi niya mapigil ang magsalita. Napabuntong hininga si Yang Yiyu sa kanyang puso, kalimutan mo na ito, mabuti na mailigtas ko ang buhay ko sa pagkakataong ito. Tingnan natin ang pangmatagalang bagay sa Dao Yuan. Nang marinig niyang nagsasalita si Jing Ken, tumangala siya at nakita ang nag-aalalang mukha ni Jing Ken. Ngumiti si Yang Yiyu at sinabing, ayos lang, may problema lang sa katawan ko. Ikinalulungkot kong nag-alala ka sa pagkakataong ito. Alam niya na dapat ay protektahan siya ni Jing Ken sa loob ng kalahating taon. Sa totoo lang, si Yang Yiyu ay nasiyahan pa rin kay Jing Ken, ang unang babaeng dumating sa mundo ng mga engkanto. Walang masabi tungkol sa kanyang hitsura. Kung tutuusin, siya ay kilala bilang ang unang engkanto sa Xiandan City at ang unang engkanto na kanyang nakasiping. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay natagpuan ni Yang Yiyan ang taos pusong pag-aalala at pag-aalala ni Jing Ken para sa kanya. Tama ang babaeng ito. Xiao. Dahan-daang niyakap siya ni Xiao sa kanyang mga bisig, at sinabi ni Yang Yiyan, hahanap ako ng isang paraan upang pinuhin ang isang hurno ng mga immortal na tabletop sa loob ng ilang araw, upang makapasok ka muna sa kaharian ng Han Yuan Dao Xian. Nasa Chaos Immortal City na tayo. Hindi magandang maging walang lakas. Okay lang ako ngayon. Dapat kang maghanda para sa breakthrough sa mga araw na ito. Bueno, ngunit ikaw. Sinabi ni Lord Shenmubird na ang iyong sitwasyon ngayon ay napakasama. May bitik sa Dao Yuan. Ito ay walang mana. Paano ka makakagawa ng mga tabletops? Magsisikap akong magsanay, huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Sabi ni Jing Ken. Hehe, alam ng ibong may halong buhok ang sitwasyon ko matagal na ang nakalipas. Nagmura si Yang Yiyan. Bueno, nang ikaw ay nahimatay noong araw na iyon, nakita ni Lord Shenmubird na ikaw ay nasa isang masamang sitwasyon at hiniling sa akin na aliwin ka pa pagkatapos mong magising, talagang nag-aalala si Jing Ken kay Yang Yiyan. Pagkatapos ng lahat, siyang ang unang lalaki sa kanyang 2 o 3,000 taon ng paglilinang. Tinatawag itong ibon na may halong buhok, o Panginoong Diyos at ibong demonyo, napaka-awkward, ikaw ang aking babae ngayon, sa isang kahulugan, ikaw ang Panginoon ng may halong buhok na ibon. Masyadong dominante si Yang, pero alam din niyang ganoon din ang mixed-haired bird.
Hindi, ginagabayan ako ng Diyos at Demon Bird sa aking paglilinang, kailangan kong igalang ito, sabi ni Jinken habang siya ay bumangon mula sa mga bisig ni Yang. Ang may halong buhok na ibon sa wakas ay gumawa ng isang bagay sa tao, okay hindi ako makikialam, magsikap ka sa iyong paglilinang, ngayon ay gumawa tayo ng ilang seryosong trabaho. Hehe, inihagis siya niyang habang namumula ang mukha ni Jinken. Sa sandaling ito, siya ay talagang nalulumbay, at ito ay maaaring ituring bilang isang paglabas ng conscious pressure. Matapos ang isang panahon ng pag-iibigan, lumabas si Jinken sa silid at nagpunta sa pagsasanay. Yang nagsuot ng damit at tumindig, at malamig na sinabi sa labas ng pinto, pumasok ka, ibong halo-halong buhok, mayroon ka bang fetish sa pamboboso? Kung gagawin mo ito muli, huhugutin ko ang lahat ng iyong mga balahibo. Dati, naramdaman niyang ang pagbabago bago ng hininga sa panlabas na pintuan, na mula sa ibon na may halong buhok, at hindi siya nakaimik tungkol sa taong ito. Ito ay maniktik sa ganitong uri ng bagay. Gayunpaman, nakahanap din si Yang Yiyu ng isang maliit na sorpresa para sa kanya. Bagamat nagkaroon ng problema si Chen Kun Daoyuan at nawala ang kanyang magic power, tila mas malakas ang kanyang perception. Katulad noong nagmahalan sila ni Jinken noon, hiniling niya kay Jinken na maglagay ng magic barrier sa labas ng kwarto, ngunit pagkatapos lumitaw ang mixed-haired bird, naramdaman niya agad ito. Ito ay nagpapakita na ang kanyang pangunawa sa kaluluwa ay naging mas malakas at mas tumpak. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyu, ang mahiwagang ibon sa labas ng pinto ay nagpaspas ng mga pakpak at lumipad papasok. Hehe, bakit ka nagagalit, mahinang manok? Ako ay isang taong may karanasan. Mas marami akong natulog na babae kaysa sa nakin mo. Kabanata 2036 na malaking mamamatay. Sinumpa ng demonic bird si Yang Yiyu nang walang pakialam, na parabang makatuwirang tiktikan siya. Galit na galit si Yang Yiyu, ang pinaghalong ibong ito ay simple. Sa tingin mo ba ay may katwiran ka pa rin? Agad na nagalit si Yang Yiyu. Nagulat din si demonic bird nang makita nitong galit si Yang. Noong huling pagkakataon, natiktikan nito ang espiritu ng langit at lupa, at direktang pinatay ng taong ito ang espiritu ng langit at lupa. Siyempre, natutunan din ito ang ilang mga bagay tungkol sa pagkawasak ng espiritu ng langit at lupa mula kay Yang Yiyu mamaya. Ito ay hindi dahil sa pag-espiya, ngunit higit sa lahat dahil sa iba pang mga bagay, ngunit ang huling especially iya ay isang fuse pagkatapos ng lahat. Kaya takot din ang demonic bird. Sa takot na magalit si Yang at mapatay ito, mabilis niyang sinabi, "Stop, stop, stop. Lumabas ako para humanap ng paraan para maayos ang Dao Yuan para sa iyo. Galit ka pa rin pagbalik ko. Nakakaloka. Tsaka, kababalik ko lang. I swear, wala akong narinig o nakita. Hindi ka ba naglagay ng harang?" Nang marinig ni Yang Yiyan ang mga salita ng Diyos at Demon Bird, gumalaw ang kanyang puso at hamupa ang kanyang galit. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya galit. Gusto lang niyang takutin ang ibon. Nagalit siya na lumabas ang ibon upang magsaya habang siya ay walang malay. Pero ngayon parang nagkamali siya. May konsensya pa ang ibon. Lumabas pala ito para humanap ng paraan para maayos si Dao Yuan para sa kanya. Talaga? Tanong ni Yang Yiyan na nakatagilid ang ulo. Bakit? Magsisinungaling ba ako sa'yo? Binigyan lang kita ng kaunting bastard para makahanap ng paraan para maayos ang Dao Yuan. Maniwala ka man o hindi. Nagalit ang Diyos at demonyong ibon. Ikaw, isang munting ibon, may konsensya ka pa. Nakahanap ka na ba ng paraan? Tanong ni Yang Yiyan, nakatingin sa God and Demon Bird. Ang Diyos at Demon na ibon ay medyo napahiya sa sandaling ito, well. Hindi talaga. Inilibot ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata, hindi, ano ang sinasabi mo? Hindi ba't naghahanap ako ng solusyon? May mga pahiwatig na ako, teka lang. Itinaas ng Diyos at Demon Bird ang leeg nito at sinabi. Any clues? Ito ay isang kaaya-ayang sorpresa para kay Yang Yiyu. Alam niya na ang ibon na may halong buhok ay minsan ay hindi mapagkakatiwalaan, ngunit kapag natukoy na ito, hindi ito kailanman nagkamali. Dahil sinabi nitong mayroong ilang mga pahiwatig, nangangahulugan nito na ang ibon na may halong buhok ay seryoso sa pag-aayos ng Dao Yuan. Mag-isa lang talagang umasa dito, siyang mismo ay walang ideya. Sa oras na ito, ang may halong buhok na ibon lamang ang may mga ideya, at kailangan niyang umasa sa kanya. Huwag mo munang tanungin ang bagay na ito sa ngayon, natural na sasabihin ko sa iyo pagdating ng panahon. Kinausap ng Diyos at Demon Bird si Yang Yiyu, at naging mayabang. Gayunpaman, medyo nag-aalinlangan si Yang Yiyu, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Ngumisi siya at sinabing, pinananatili mo pa rin akong suspense. Maghihintay ako sa iyong mabuting balita. Dahil sa iyong pagsusumikap, malalantad ang usapin ngayon. Mas mabuti iyan.
Tandaan na ipagbili mo ako ng ilang mga table tasks kapag bumalik ka. Ang Diyos at demon na ibon ay labis na ipinagmamalaki. Sa palagay nito, kailangang magmakaawa si Yang Yiyu sa huli. Alam talaga ni Yang Yiyu ang katangian ng ibon na may halong buhok at tumigil sa pakikipagtalo dito tungkol sa mga isyong ito. Depende sa pagkakataon kung maaayos ang Chen Kun Daoyuan. Alam na alam niya ito. Hindi naging madali ang paghahanap ng solusyon. Siya. Alam sa kanyang puso na baka inaaliw lang siya ng ibong may halong buhok, ngunit hindi niya ito inilantad dahil ito naman ang intensyon ng may halong buhok, at sapat na iyon. Bagamat madalas silang mag-away kapag magkasama sila, talagang nasiyahan si Yang Yian sa pakiramdam na ito, na nagpapaalala sa kanya ng matanda. Sige, isantabi muna natin ito. May seryoso akong itatanong sa'yo. Habang nagsasalita siya, inilabas ni Yang Yian ang katawan ng Bone Demon Flower Lady, inilagay ito sa mesa, at tinanong ang God Demon Bird, bakit biglang nagbago ang bagay na ito? Kapaki-pakinabang pa ba ito? Pagkatapos magtanong. Ang dalawang tanong na ito, talagang medyo kinakabahan si Yang Yian, nakatitig sa God Demon Bird na naghihintay ng kanyang sagot. Dahil iniisip niyang ang salitang, summon, sa kanyang puso. Sa pakikipaglaban sa Bone Demon Flower Lady noong araw na iyon, narinig niya ang Bone Demon Flower Lady na nagsabi na maaari niyang ipatawag ang mga nilalang mula sa underworld. Ito rin ang sinabi ng mismong ibong may halong buhok. Para kay Yang, ang kailangan niya ay ang underworld, o ang underworld na binanggit ng mixed-haired bird. Anyway, naalala niya na ang Bone Demon Flower Lady ay maaaring magpatawag ng mga nilalang mula sa underworld. Napakahalaga nito sa kanya, dahil si Liu Lingling ay nasa netherworld, at kailangan niyang malaman ang lahat tungkol sa netherworld. Sa pagkakataong ito ay nakilala niya ang isang Bone Demon Flower Lady na halos kitilin ang buhay nilang lahat, na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Bagamat ang sanhi ng insidente ay dulot ng kanyang umaapaw na kabaitan, nadama ni Yang Yian na sulit ito. Ang netherworld na narinig at naunawaan niya ay isang napakahiwagang mundo, at ang pag-unawa niya dito ay umiiral lamang sa aspeto ng pakikinig. Gayunpaman, ang Bone Demon Flower Lady na nakilala niya sa pagkakataong ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na maunawaan ang mga nilalang ng netherworld sa materyal na paraan. Sa totoo lang, tuwang-tuwa si Yang Yian. Ang pangyayaring ito ay nagbigay din sa kanya ng babala, iyon ay, ang isang tao ay hindi dapat kumilos ng basta-basta kapag gumagawa ng mga bagay, at ang kabaitan kung minsan ay nagdudulot sa kanya ng pagkawala ng kanyang buhay. Ngunit ang pangyayaring ito ay exception, dahil may pagkakataon siyang maunawaan ang mga nilalang ng netherworld. Kinuha ang balangkas ng Bone Demon Flower Lady at inilagay ito sa harap ng Diyos at Demon Bird, seryosong tumingin si Yang Yiyu sa Diyos at Demon Bird at sinabing, Crow, sabihin mo sa akin, paano tatawagan ng Bone Demon Flower Lady ang mga nilalang mula sa underworld o sa netherworld? May kaugnayan ba ito sa kanyang balangkas? Napakahalaga nito sa akin. Binigyang diin ni Yang Yiyu ang huling dalawang salitang, mahalaga. Medyo nagulat ang Diyos at Demon Bird. Iyon ang unang pagkakataon na nakita nito si Yang Yiyu na seryoso. Gayunpaman, alam pa rin ng Diyos at Demon Bird ang ilang bagay tungkol sa nakaraan ni Yang. Alam nito na noong ang lalaking ito ay nasa mababang mundo, isang babae ang namatay. Dahil dito ay nabahala ang bata at naging demonyo pa sa kanyang puso. Sumulyap ang Magic Bird kay Yang Yiyu at bumantong hininga, alam kong itatanong mo ito. Totoo na sa teorya, ang mga kaluluwa ng mga tao ay papasok sa netherworld pagkatapos ng kamatayan. Hanggat sila ay nabubuhay na nilalang sa ating yang mundo, mortal man o cultivator, ang kanilang mga kaluluwa ay babalik sa netherworld pagkatapos ng kamatayan. Ngunit mayroong isang mahalagang pagkakaiba dito. Mayroong isang kasabihan sa secular na mortal na mundo na sa susunod na buhay, ikaw ay magiging isang baka o isang kabayo, at iba pa. Sa katunayan, nangangahulugan ito na pagkatapos ng kamatayan, ang kaluluwa ay papasok sa netherworld at muling magkakatawang tao bilang isang tao, isang hayop, at iba pa. Gayunpaman, ito ay isang pagkakataon para sa 6 na landas ng buhay. Ang kasabihang ito ay laganap sa mundong mortal dahil mahina ang mga mortal at nabubuhay lamang ng ilang dekada. Ang Diyos ay may birtud ng mapagmahal na buhay. Pagkatapos ng kamatayan, pinapanatili ng mga mortal ang kanilang kumpletong kaluluwa at espiritu, at ang kanilang mga pagkakataon ng muling pagkakatawang tao ay matutukoy ayon sa kanilang kapalaran. Ngunit ito ay naiiba para sa mga magsasaka. Nalaman ko ang ilang bagay tungkol sa iyong nakaraan at alam kong nagmamalasakit ka sa iyong babaeng nagngangalang Liu Lingling. Pero may problema dito. Ang iyong babae ay pumasok sa hanay ng mga magsasaka. Ang sinumang papasok sa hanay ng mga magsasaka ay hindi magkakaroon ng kumpletong kaluluwa at espiritu pagkatapos ng kamatayan. Ang isang hindi kumpletong kaluluwa ay isa ring sirang kaluluwa ng isang magsasaka. Walang pagkakataon ng reincarnation kapag pumasok sa netherworld. Kaya maliit ang pagkakataon. Bakit mo ipinipilit?
Nagbago ang mukha ni Yang Yiyo at sinabing, ang ibig mo bang sabihin ay mamamatay siya kahit na pumasok siya sa Netherworld? Hindi yun ang kaso. Ang paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ay para lamang sa mga nagsasaka. Hanggat ang isang nilalang na Nagel Inang ay namatay sa mundo ng Yang, ang kaluluwa ay mawawala, ngunit ang espiritu ay papasok sa daigdig ng daigdig. Ang espiritu ay ang pinagmulan ng mundo ng Yin, at ang kaluluwa ay kumakatawan sa panig ng mundong Yang. Nakakalat daw ang kaluluwa, pero sa totoo lang, kapag namatay ang isang magsasaka, ang kaluluwa lang ang nakakalat, ngunit ang kaluluwa ay nakakapasok sa underworld, ngunit maraming tao ang hindi nakakaalam nito. Ang kasabihan na ang kaluluwa ay nakakalat ay nangangahulugan na ang kaluluwa ay pumapasok sa underworld at ang kaluluwa ay nakakalat sa yang mundo. Usap-usapan na walang pagkakataong makapasok sa anim na landas ng pagbabago sa sitwasyong ito, kaya masasabi ring nagkalat at naglalaho ang kaluluwa. Ang kaluluwa lamang ang pumapasok sa underworld at pumayag na mamatay. Ang kaluluwa ay magiging isang natatanging nilalang sa underworld. Kaya, huwag kang mag-alala tungkol dito, ang iyong Katie wala, kahit na pumasok siya sa ilalim ng mundo, maaaring siya ay naging ibang nilalang, hindi ang orihinal. Bakit kailangan mong maging obsessed? Matagal na natahimik si Yang Yian pagkatapos makinig, ngunit sinabi niya, totoo bang sinumang magsasaka, anuman ang antas ng kanyang paglilinang, ay magkakalat ang kanyang kaluluwa hanggat siya ay namatay sa mundo ng Yang. Walang mga exception. Ang Diyos at demonyong ibon ay tumagilid ang kanyang ulo at nag-isip sandali at nagsabi, hindi sa kabuuan, sa teorya, ang kaluluwa ng isang magsasaka mula sa Jindan hanggang sa antas ng Yuanying ay maaaring kumpleto pagkatapos ng kamatayan, dahil ang Yuanying realm ay ang pagsasanib ng kaluluwa at kaluluwa, ngunit maraming mga magsasaka ang hindi nakakaalam nito, ngunit ang posibilidad ay napakaliit. Ang antas ng cultivation ni Liu Lingling ay si Jindan, ngunit hindi man lang siya nakaligtas sa maliit na makalangit na kapigatian, paano siya naging isang Yuanying? Nagmamadaling tanong ni Yang Yiyo. Hindi siya nakaligtas sa maliit na makalangit na kapigatian. Nagulat ang Diyos at demonyong ibon. Sinabi ni Yang Yiyo, oo, ang manipis na espiritual na enerhiya sa mundo ay tila may problema. Maraming tao ang pumunta sa Mountain and Sea Realm upang makaligtas sa maliit na makalangit na kapigatian, ngunit hindi siya nakaligtas sa maliit na makalangit na kapigatian. Sa totoo lang, hindi siya maaaring ituring na isang Jindan. Kung ganoon, nagpunta talaga siya sa Netherworld, tumango ang Diyos at Demon Bird at nagsalita. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa balangkas na ito. Paano tinawag ni Huan Niyang ang mga nilalang mula sa mundo ng Yin? Nang magtanong muli si Yang Yiyo, may kislap ng Time Time na pag-asa sa kanyang mga mata. Ang tinitigan ng Diyos at Demon Bird ang pulang dugo na kalansay na lumiit sa laki ng kamao at sinabing, hoy, bagamat nagdusa ang iyong dawyuan sa pagkakataong ito, isang magandang kapalaran din na makuha itong hari ng 10,000 buto. Ang bagay na ito, kung magagamit mo ito para sa iyong sarili, ito ay isang mahusay na mamamatay. Naantig ang puso ni Yang Yiyo, ano ang ibig mong sabihin? Kabanata 2037, Pag-unawa sa ulo para sa iyong sariling paggamit. Ang Diyos at Demon Bird ay dahan-daang nagsabi, ang dahilan kung bakit napakahirap harapin ang Bone Monster, bilang karagdagan sa kanyang ebolusyon sa hari ng 10,000 buto, ang pinakamakapangyarihang bagay ay ang pagkakaroon niya ng talento ng isang Bone Monster. Kung ikukumpara sa araw na iyon, nakita mo rin na ang bawat pulgada ng kanyang mga buto ay natatakpan ng mga likas na nabuong inscription, at ang mga inscripsyong iyon ay ang mga paraan ng pakikipag-usap at pagtawag sa mundo ng Yin. Yin. At sinasalungat niyang ang isa't isa. Ang Bone Monster ay may sama ng loob na masamang espiritu sa kanyang katawan sa oras na iyon. Iyon ang una niyang lakas, at kalaunan ay naging kulay abo. Naaalala mo ba ang puyaw ng tubig ng mga inscription sa kanyang katawan noong panahong iyon? Tumango si Yang Yiyo at nakipagtulungan, syempre naaalala ko. Pagkatapos lumitaw ang puyaw ng tubig, ang hininga ng halimaw ng buto ay ganap na nagbago. Ito ay naging masama at madilim. Naaalala ko pa na isang halimaw na tulad ng isang malaking pusa ang lumitaw sa puyo ng tubig. Sinabi ng Diyos at demonyong ibon, oo, ang kulay abong hininga na iyon, at ang malaking pusa na iyong binanggit, ay dapat na mga nilalang mula sa underworld sa mundo ng Yin, kaya mula sa impormasyong ito, ang dahilan kung bakit napakalakas ng Bone Monster ay dahil ang mga inscription sa buong katawan niya ay nagbubukas ng Yin. Ang mga nilalang ng Netherworld ay hindi ganoon ka-simple. Maaaring sila ang mga nilalang ng Netherworld. Nasubukan mo na rin. May natural restraining effect ang bagay na iyon sa magic power ng mga immortal. Paano dapat? Nilagay ko. Ang kalansay sa iyong kamay ay isang mamamatay kung ginamit ng maayos. Maaari nitong ipatawag ang mga nilalang ng Netherworld para lumaban. Kaya, ang ginawa mo sa pagkakataong ito ay hindi isang masamang bagay. Bago siya matapos magsalita, pinutol siya ni Yang Yiyo, walang silbi ang dawyuan, hindi ba ito isang masamang bagay?
Ano ang isang masamang bagay? Sinabi ng Diyos at demonyong ibon sa malakas na boses, sabi ko, bakit ka nagmamadali? Makinig ka sa akin, patuloy na sasabihin sa iyo, ang bagay na ito ay depende sa kung paano mo ito tinitingnan. Una sa lahat, ang iyong Daoyuan ay talagang walang silbi sa ngayon, ngunit hindi naman ito ganap na sira, tama. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yang Yiyo na tumango. Ito ay talagang isang masamang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang Tian Kun Daoyuan ay hindi nasira, ngunit may mga bitik, at imposibleng mag-imbak ng mana. Nagpatuloy ang ibon, hindi ito nasira, ngunit basag. Ito ay maaaring ayusin. I'm trying to find a way for you. It will be repaired sooner or later. It's just a matter of time. Let's talk. Tungkol sa Bone Monster. Ang bagay na ito ay buto ng 10,000 buto. Ang mga inscription dito ay ang paraan upang ipatawag at makipag-usap sa Netherworld. Kung mayroon kang bagay na ito sa iyong kamay, at makipaglaban sa kaaway at ipatawag ang mga nilalang sa Netherworld na walang nakakaalam o nakakita noon, at hindi masyadong kapakipakinabang sa mana at supernatural na mga kapangyarihan, hindi ka ba magagapi? Sa ganitong paraan, kapag naayos ang Daoyuan, mayroon kang Bone Monster sa iyong kamay na maaaring magpatawag ng Netherworld. Paanong hindi ito mamamatay? Hindi ba't kasing simple ng pagdoble ng lakas mo? Matapos makinig sa pagsusuri ng ibon, naisip ni Yang Yiyo na ito talaga ang katotohanan. Hindi niya maiwasang tumango, at ang depresyon sa kanyang puso ay nawala rin ng husto. Ngunit naalala niya ang isa pang mahalagang punto. Kaya't sinabi niya, bagaman ang bagay na ito ay isang magandang bagay, paano ko ito magagamit? Paano ko tatawagan ang mga nilalang mula sa Underworld? Bukod dito, ito ay napakaliit ngayon, at walang nakasulat dito. Ano ang silbi? Sinabi ng Diyos at demonyong ibon nang may paghamak, kung palagi kang tinatawag ng iyong ama na mahina, tiyak na sinasabi niya na ikaw ay hanggal. Ang butong ito ay ang hari ng lahat ng buto, ang buto ng lahat ng buto, paano ito masisira? Pinatay mo lamang ang may malay na kaluluwa na ginawa ng bagay na ito sa araw na iyon, ngunit hindi mo sinira ang kanyang katawan, ang buto na ito. Ang kakayahan ng Bone Monster ay nasa mga buto, at ang inscription sa buto ay isang bagay na ipinanganak at hindi maaaring mahulog. Wala kang kakayahang sirain ang kalansay na ito ngayon. Kung gusto mong maunawaan ang sikreto, kailangan mong maunawaan ito ng mag-isa, at hindi ka matutulungan ng iba. Nararamdaman ko na nasa buto ang inscription. Humanap ng paraan para masakop ang balangkas na ito, at makokontrol mo ito at mapapatawag ang mga nilalang mula sa Underworld. Medyo hindi makapaniwalang sinabi ni Yang Yiyo, talaga. Magagawa ba talaga ito? Malalaman mo kung ito ay gumagana kung susubukan mo ito. Sabi ng Diyos at demonyong ibon. Mapait na sinabi ni Yang Yiyan, ang susi ay hindi ko alam kung paano ito mauunawaan. Ikaw ay isang mahina. Ang kayamanan ay nasa iyong mga kamay. Maaari mong malaman ito sa iyong sarili. Hindi ko alam. Kung hindi mo ito maintindihan, ikaw ay isang tanga. Nagsumpa ang Diyos at ibong demonyo. Intindihin mo ito, hanggat ito ay isang kayamanan sa aking mga kamay, hindi ito mabubulag. Ako, ang susi ay kailangan mong bigyan ako ng direksyon. Ngayon ay wala ng magic power. Paano ko mapapadalisay ang bagay na ito para sa aking paggamit? Mapait na sabi ni Yang Yiyan sa dulo. Seryosong sinabi ng Diyos at Demon Bird, mahina, tandaan, maraming kayamanan sa mundo, ngunit hindi lahat ng kayamanan ay nangangailangan ng pag-aalay ng dugo o pagpatak ng dugo upang makilala ang may-ari. Maaari mong subukang unawain ang kalansay na ito gamit ang kapangyarihan ng kaluluwa. Marahil ay magagawa ito. Okay, pag-aaralan ko ito mamaya. Ang huling mahalagang tanong ay, kung makokontrol ko ang Bone Monster na ito, sa tingin mo ba makakagawa ako ng medium para makapunta sa Netherworld? Ito ang pinaka-gustong malaman ni Yang Yiyan. Sa kasamaang palad, hindi masasabi ng Diyos at Demon Bird. Ang Magic Bird ay nagsabi, tinanong mo ako, sino ang dapat kong itanong? Mayroon akong ilang mga nakakalat na alaala ng kaalaman tungkol sa mga monsters ng buto sa aking ulo. Ngunit muli, dahil ang kalansay na ito ay maaaring magpatawag ng mga nilalang mula sa Underworld, ayon sa teorya ay posible na maglakbay sa pagitan ng dalawa. Ngunit ito ay masyadong maaga para sa iyo upang isaalang-alang ito ngayon. Kung maaari mong gamitin ang kalansay na ito para sa hinaharap at ito ay tiyak na kailangan. Ngayon, dapat ay humanap ka muna ng paraan para makontrol ang balangkas na ito, at ang iba pang mga bagay ay maaaring pag-usapan sa ibang pagkakataon. Ngayon ay nakarating na kami sa Chaos Fairy City. Dapat kang makahanap ng isang paraan upang makontrol ang balangkas na ito. Kapag mayroon kang kakayahan na sirain ang sarili, maaari kang lumabas. Lalabas ako para maghanap ng paraan para maayos ang Daoyuan para sa iyo. Tumango si Yang Yiyo, iyon lang ang paraan. Oo nga pala, walang kakaiba sa Luoyang sa panahong ito, tama ba?
Nag-aalala ka ba tungkol sa kamalayan ng demonyo sa kanyang katawan? Tanong ng Magic Bird. Tama iyan. Inilibot ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata. Sinabi ng Diyos at demonyong ibon, huwag kang mag-alala tungkol dito. Sa huling labanan, ang kamalayan ng Demon God ay lumundag upang labanan ang Bone Demon, ngunit hindi ka naging sapat upang takpan ang huling suntok. Hindi lamang ang walang kamatayang katawan ni Luoyang ang nasugatan, ngunit ang kamalayan ng Demon God ay mas masahol pa. Tinatansya na ito ay hindi na niya pakanabangan pagkatapos ng 1 taon o 2 lamang na kagalingan. Ang tahimik na oras para pag-aralan ang balangkas na ito ay tiyak na hindi hihigit sa lakas mo noon, at masangkop ito para mabuhay sa magulong fairyland na ito. Pagkatapos makipag-chat sa God and Demon Bird, ipinikit din ni Yang Yiyu ang sarili. Alam niyang tama ang sinabi ng miscellaneous hair bird. Ang pinakamahalaga sa kanya ngayon ay magkaroon muna ng lakas. Dahil hindi maibabalik ang Chen Kundao Yuan sa maikling panahon, ang Bone Monster lang ang magagawa niya. Sa kanyang puso, siya ay talagang puno ng interes sa pulang kalansay na ito, o interesado siya sa pagpapatawag ng mga nilalang sa Netherworld na sinabi sa kanya ni Zamao Bird. Napakalalim ng memorya niya sa pakikipaglaban sa Bone Monster na si Huan Yang noong araw na iyon. Ngayon, ang Bone Monster na si Huan Yang ay pinatay niya sa halaga ng kalahati ng Chen Kundao Yuan, o sa madaling salita, pinatay niya ang kamalayan at kaluluwa ng Bone Monster na si Huan Yang, ngunit iniwan ang balangkas na ito. Ayon kay Zamao Bird, ang bagay na ito ay isa na ngayong treasure bone na walang may-ari. Kung makokontrol niya ito, siguradong magandang bagay na madagdagan ang kanyang lakas. Sa silid, inilagay ni Yang Yiyu ang pulang kalansay sa kanyang palad, huminga ng malalim, at ayon sa sinabi ni Shenmue Bird, direkta niyang ginamit ang kapangyarihan ng kaluluwa upang subukang makipag-usap sa kakaibang buto na ito. Noong una, akala niya ay napakahirap, ngunit sino ang nakakaalam na pagkatapos na mailipat ang kapangyarihan ng kaluluwa sa buto, ang kalansay sa kanyang kamay ay biglang pumutok sa isang kakaibang pulang kulay. Kung titingnang mabuti, lumitaw ang mga inscription dito. Isa-isa, sila ay nasa buong kalansay, at sila ay mukhang mahiwaga at masama. Tulad ng mga inscription na ang Bone Demon Flower Lady ay sumambulat noong araw na iyon, sila ay mukhang perpekto at natural. Nakatitig sa mga inscription sa balangkas ng isa-isa, ang kamalayan ni Yang Yiyu ay naging mga linya at biglang pumunta sa balangkas. Basta. Tulad ng isang tao na tumagos sa isang pader, sa susunod na sandali ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang puting mundo, at pagkatapos ay nagbago ang estilo ng pagpipinta at tila lumitaw sa isang nayon. May mga tunog ng away at iyakan kung saan-saan. Meron. Mga immortal na nakikipaglaban, na nakakaapekto sa buong nayon. Doon. Ay mga immortal ding nanunood, ngunit walang tumulong na protektahan ang mga mortal sa nayon. May isang babaeng nagmamakaawa, nakikiusap sa mga taong parang mga Diyos sa kanyang puso na iligtas ang mga taga-nayon at palayain sila, lahat sila ay mga inosenteng tao. Ngunit ang labanan ay hindi huminto, at sinira nito ang mundo ng walang tigil, at naapektuhan ito ng husto. Isa-isang namatay ang mga taga-nayon, at sa wakas namatay ang babae na may hinanakit. Biglang naunawaan ni Yang Yiyu kung bakit gustong saktan ng Bone Demon Flower Lady ang mga tao. Kabanata 2038, isang sinag ng kamalayan ang pumapasok sa Porma Sayon. Ang magulong lugar ng Fairyland ay malawak at walang katapusang, at mayroong hindi mabilang na mga nilalang. May mga magsasaka at ordinaryong tao. Sa alinmang mundo sa mundo, hanggat may mga nabubuhay na bagay, magkakaroon ng mga ordinaryong tao, ngunit kakaunti ang mga tao na nakakaalam ng pagkakaroon ng mga magsasaka. Ang bilog at lugar kung saan nakatira ang mga ordinaryong tao ay mas maliit kaysa sa mga magsasaka. Parang mas maraming ordinaryong tao ang naninirahan dito. Kunin ang eksenang nakita niya sa larawan halimbawa, ito ay isang tipikal na labanan sa pagitan ng mga Diyos at mga mortal, at si Huan Yang ay isang parisukat na babae, ngunit kahit na ang mga ordinaryong mortal ay may mga pag-iisip at pagnanais na mabuhay. Ngunit sa mata ng mga lumalaban sa mga immortal, ang mga mortal ay langgam. Ang dugo ng mga mortal na namatay sa kanilang mga laban ay umagos na parang ilog. Si Huan Yang at maraming ordinaryong mortal ay lumuhod sa lupa at humingi ng awa, humiling sa mga Diyos na nakikipaglaban na huwag silang apektuhan. Gayunpaman, walang sinuman, nanunood man ng labanan o labanan, ang maaaring makinig sa kanilang desperadong panalangin, na nagre-resulta sa mga bundok ng buto at sama ng loob sa tribo. Nang maglaon, nakita ni Yang Yiyu na pagkatapos mamatay ang mga mortal na ito, isang malaking tiyankeng ang hinukay. Ito ang malaking hukay kung saan sila nakipag-away sa Bone Demon na si Huan Yang. Lahat sila ay nakasalansan. Ngunit walang sino man ang mag-iisip na pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, ang mga buto na ito ay hindi naging lows, ngunit sa halip ay nag-mutate sa masamang espiritu.
Ang malaking hukay na hinukay ng mga tagapaglingkod ay hindi alam kung ito ay sinadya o hindi, ngunit ito ay naging isang piraso ng napakasamang lupain. Sa mahabang ilog ng panahon, ang mga butong ito na may sama ng loob ay na-espiritual. Ang unang na-espiritual ay si Huan Niang. Hinihigop niya ang sama ng loob mula sa hindi mabilang na mga buto, at paulit-ulit na umusbong. Isang araw, siya ay naging pulang hari ng mga buto. Siya ay may kakayahang makipag-usap sa isa pang masamang mundo. Kaya't nagsimula siyang gumanti sa tinatawag na mga Diyos, gamit ang iba't ibang paraan upang hayaan ang mga Diyos na makapasok sa Tiankeng, sinipsip ang kanilang kakanyahan, dugo, kaluluwa upang makamit ang kanyang sarili. Kailangan kong sabihin na may dahilan. Sa kasamaang palad, natalo ito ni Yang. Tulad ng panunood ng pelikula, nakita ni Yang Yiyo ang buhay at kamatayan ng Bone Demon na si Huan Niang. Sa isang tiyak na sandali, nakita na ng kanyang kamalayan ang lahat, ngunit bumalik din siya sa kanyang katawan. Huminga ng malabo na hangin, at sinabi ni Yang sa kanyang sarili, kaya iyon ang nangyari. Sinabi niya na lumabas na hindi lang niya nakita ang dahilan kung bakit gustong saktan ng Bone Demon Flower Lady ang mga tao, ngunit nakita rin niya kung paano nakipag-ugnayan ang Bone Demon Flower Lady sa Underworld para ipatawag ang mga nilalang sa Underworld. Sa memorya ng larawan ng Bone Demon Flower Lady, o hindi ito dapat tawaging memorya, mas tumpak na sabihin na ito ang marka na iniwan niya sa kalansay, gayunpaman, ito ay halos pareho ang kahulugan. Kabilang dito ang kung paano makipag-ugnayan sa mga nilalang sa Underworld sa Underworld. Sa katunayan, ito ay napakasimple. Iwanan ang iyong sariling marka ng kaluluwa sa balangkas, at ang balangkas na ito ay tatawagin niyang mula ngayon. Kung tungkol sa paraan ng paggamit, ito ay mas simple. Tahimik lang na bigkasan ang Underworld sa iyong puso at ipasok ang kapangyarihan ng kaluluwa, at maaari mong simulan ang paggamit ng skeleton para ipatawag ang mga nilalang sa Underworld. Kaya si Yang na ngayon ang may-ari ng balangkas na ito, at ang kalansay na ito ay hindi masasabing ganap na kay Huan Niang, ngunit ito ay nag-evolve sa pamamagitan ng pagsipsip ng hindi mabilang na mga buto. Ang pagtawag sa mga nilalang ng Netherworld ay hindi mahirap ngayon. Maaari mo lamang gamitin ang kapangyarihan ng kaluluwa. Ang tanging disbentaha ay ang pagpapatawag ay maaari lamang gawin sa pamamagitan ng balangkas na ito. Walang pagpipilian si Yang Yiyo. Anong klaseng nilalang ng Netherworld ang ipapatawag niya? Ito ay isang kawalan, ngunit maaari rin itong ituring na isang magandang bagay, dahil kung mas malakas ang kapangyarihan ng kaluluwa, mas malakas ang tinatawag na nilalang na Netherworld, at kabaliktaran. Si Yang Yiyo ay talagang nasisiyahan dito. Buti na lang nakakasummon. Mula sa isang tiyak na pananaw, ang balangkas na ito ay hindi na isang demonyong buto o isang buhay na nilalang, ngunit naging isang kasangkapan sa buto. Nang wala ang kamalayan at kaluluwa ni Huan Niang, iniwan ni Yang Yiyo ang kanyang marka dito. Sa pamamagitan ng pag-activate ng kapangyarihan ng kaluluwa, maaari niyang ipatawag ang mga nilalang sa Netherworld. Ito ay isang summoning bone tool. Iba sa espiritual na kasangkapan at walang kamatayang kasangkapan mga kasangkapan. O kayamanan. Siyempre, kumpara sa Bone Demon na si Huan Niang, kahit natawagin niya ngayon ang mga nilalang sa Netherworld, ang kapangyarihan ay tinatayang mas maliit. Tiningnan ni Yang Yiyo ang pulang kalansay na kasing laki ng kamao sa kanyang kamay at naisip na angkop na bigyan ito ng pangalan ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-ungol, sinabi niya, dahil ang ipinatawag ay isang nilalang na Netherworld, tatawagan itong Netherworld Bone sa hinaharap. Habang pinag-iisipan niya ito, parang mas angkop ito, at hindi niya maiwasang mapangiti. Sumunod, hindi na siya makapaghintay na subukan kung anong uri ng nilalang sa Netherworld ang maaari niyang ipatawag, na nauugnay sa kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban sa hinaharap. Ngayong wala na siyang mana, kailangan niyang umasa sa Netherworld Bone na ito para iligtas ang kanyang buhay. Malaki. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay pumasok sa Netherworld Bone, at isang malaking salita ang lumabas sa kanyang bibig. Gumalaw ang isip, at sa sumunod na sandali ay isinuka ni Yang Yiyo ang Netherworld Bone na kasing liit ng isang kamao. Boom! Pagkatapos ng mapurol na tunog, lumitaw ang isang kalansay na kasing laki ng isang normal na tao. Sa ilalim ng pagpapanatili ng kapangyarihan ng kaluluwa, kinokontrol ni Yang Yiyo ang Netherworld Bone at inilipat ito pakaliwa at kanan. Ito ay iba sa karaniwang taong naglalakad. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kalansay, at ito ay gagawa ng kaluskos na tunog ng mga buto na gumagalaw. Ngunit hindi ito clumsy sa lahat, sa kabaligtaran, ito ay napakatalino, pagkatapos ng lahat, ito ay kontrolado ng kanyang sariling kamalayan. Matapos subukan ng ilang beses, napakahusay na kontrolin ito ayon sa gusto niya. Sumunod, handa na siyang gumawa ng isa pang hakbang, na siya ring pinakamahalagang hakbang, para ipatawag ang mga nilalang sa Netherworld. Alam ni Yang Yiyo na kakainin nito ang maraming espiritual na enerhiya, ngunit hindi niya alam kung gaano ito katagal. Para sa kanya, bago at panabik ang lahat.
Huminga ng malalim, ang walang katapusang lakas ng kaluluwa ay pumasok sa Netherworld Bone. Pagkatapos ay lumiwanag ang bawat simbolo ng inscription sa Netherworld Bone. Isang pamilyar na pattern ang lumitaw, at ang mga inscription na ito ay kumikislap at naging 6 na pointed array diagram, na nagsimulang umikot ng mabilis. Ngunit si Yang Yiyu ay sumipsip ng malamig na hangin, at tulad noon, ang 1/3 ng kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay naubos. Sa kabutihang palad, palaging may gantimpala para sa pagsusumikap, at pagkatapos ay nakita niya ang isang maliit na kulay abo na umuusbong mula sa array diagram. Ito ay naging mas malakas at mas malakas. Sa oras na ito, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Yang Yiyu. Iniisip niya kung ang kabilang panig ng kulay abong puyo ng tubig sa array diagram ay ang Netherworld. Pwede. Pumasok siya at tumingin. Paano kung ito ay? Hindi ba siya makakapasok sa Netherworld para hanapin si Liu Lingling sa oras na iyon? Bagamat pakiramdam niya ay walang katotohanan ang ideyang ito sa kanyang puso. Pero siya, hindi lang mapigilan ang kuryosidad sa kanyang puso. Pero sa huli, nagpigil siya. Siya, alam na may masamang mangyayari kung hindi ito mabuti. Ngunit hindi siya sumuko, at may mga pakulo pa rin siyang sa kanyang tiyan. Dahil ang kanyang katawan ay hindi naglakas loob na kumuha ng panganib, kung gayon maaari siyang pumasok sa kanyang kamalayan, di ba? Sa pag-iisip nito, ginawa niya kaagad. Ang isang maliit na kamalayan ay lumabas at pumunta sa umiikot na diagram ng forma sayon sa ilalim ng mga paa ng Netherbone. Gusto lang niyang malaman kung konektado ba ang kabilang dulo sa Netherworld. Sabi nga sa kasabihan, kung hindi ka magpapakamatay, hindi ka mamamatay. Ngunit sa sandaling ito, siyang ay nagpapakamatay. Binalaan siya ng Diyos at demonyong ibon na huwag magulo. Ang Netherworld ay tinatawag ding Yin World. Isa itong malaking sikretong lugar na hindi alam at gustong malaman ng lahat ng nilalang sa 3 kaharian. Pero hindi nakinig si Yang. Nang pumasok ang kanyang kamalayan, may makapal na kulay abong gas. Sa oras na ito, tila malabo niyang nakikita ang isang kulay abong anino, tulad ng isang malaking matabang baboy, tulad ng malaking baboy ng bagong taon na kakatayin sa Chinese New Year, bilog at mataba. Lumitaw ito sa isang iglap. Nagulat si Yang, ngunit siya ay isang maliit na kamalayan at hindi nasaktan. Dumaan ito sa isang whoosh. Pero hindi niya maiwasang mag-isip sa puso niya, baka ang Netherworld creature na tinawag niya. Sa sandaling naisip niya ito, ang kanyang kamalayan ay nakarating sa isang nakakasilaw na lugar. Ngunit nakakita siya ng mundo ng mga bangkay at dugo. Siyempre, medyo malabo. Pakiramdam niya lang ay nagpakita siya sa ganoong mundo o nakakita ng ganitong mundo na puno ng walang katapusang kasamaan. Boom! Pagkatapos ay nagkaroon ng dagandong, at ang puso ni Yang Yian ay pinigilan sa limitasyon. Nang walang anumang palatandaan, naramdaman niyang walang kapangyarihan na umaatake sa kanya. Parang kulog. Anyway, sa sandaling ito, pakiramdam niya ay kasing liit siya ng alikabok. Napasigaw siya at nawalan ng malay. Puff! Ang panlabas na katawan ay biglang nagluwa ng isang subo ng lumang dugo. Ang koneksyon sa pagitan ng kaluluwa at ng Netherworld Bone ay naputol din. Pagkatapos ng lahat, ang isang maliit na kamalayan ay nahiwalay sa kaluluwa. Maliit man ito, masakit sa ugat. Iniluwa niya ang isang subo ng lumang dugo. Ito ay isang magaan na bagay. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Lihim niyang sinabi sa kanyang puso, sa kabutihang palad, ang pangunahing katawan ay hindi pumasok, kung hindi, tiyak na madudurog ito sa ilalim ng gayong kapangyarihan. Ito ay kakilakilabot. Isipin mo, ang hininga ngayon ay sadyang hindi ang hininga na dapat umiral sa mundo. Huminga ng malalim si Yang at gumaling ng matagal bago pinunasan ang dugo sa gilid ng bibig. Sa oras na ito, lumingon siya at tumingin kay Yumingo sa tabi niya, at agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Tagumpay. Chapter 2039. Ito ay isang mahinang baboy. Sa isang kisap mata, nagbago ang hitsura ng Netherbone. Ang kalansay ng tao, na orihinal na pula, malamig at masama, ay may pakiramdam ng laman at dugo sa buong katawan nito. Siyempre, ang laman at dugong ito ay hindi totoo, ngunit kulay abo, tulad noong ipinatawag ni Huaniang ang malaking pusa. Ngunit ang susi ay ang mga nilalang na Nether na ipinatawag ng Bone Demon na si Huaniang ay naging lahat sa kapangyarihan at pinagsama sa balangkas, na mukhang napakarilag. Ngunit ngayon pagkatapos niyang ipatawag, ito ay matagumpay, ngunit may mali. Ang estilo ng pagpapatawag ng Bone Demon Huaniang ay ganap na naiiba sa kanyang pagpapatawag. Ang Netherbone na nakatayo sa harap niya sa sandaling ito ay naging baboy. Ito ang malaking matabang baboy na nakita niya noong una siyang pumasok sa formation. Akala ko isang distortion lang dulot ng gray gas sa vortex, pero ngayon parang hindi pala, yung Nether na nilalang na tinawag niya. Ito ay kaya. Hindi ka panipaniwala. Ang Netherbone ay isang balangkas ng tao na may mga pakpak sa likod nito.
Ngunit pagkatapos niyang ipatawag ang nilalang na Nether, ito ay naging isang malaking matabang baboy na buhay. Maliban sa orihinal na katangian ng mga pakpak sa likod nito at isang sungay sa noo, ito ay tila isang malaking matabang baboy. Anong klaseng nilalang sa Netherworld ito? Mayroon bang malalaking matabang baboy sa Netherworld? Tiningnan ni Yang Yio ang kulay abong nilalang na napakataba na ang tiyan nito ay malapit nang mahulog sa lupa, at ang kanyang puso ay gumuho. Maaari bang lumaban ang isang Netherworld na baboy na tulad nito? Ang buto ng Netherworld sa kanyang kamay ay malinaw na isang hugis tao na kalansay, na napakakol. Ngunit pagkatapos na matagumpay ang pagpapatawag, ito ay ganap na nagbago at naging isang baboy. Baboy na nakadapa. Sumisinghot-singhot pa ito sa kwarto, na para bang naghahanap ng makakain. Hindi nagtagal ay lumapit ito kay Yang Yio at hinikayat siya sa kanyang kondongan. Umungol na parang baliw siyang at sinipa ang tiyan ng malaking matabang baboy. Ngunit sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang mahiwagang at trahedya. Ang mahiwagang bagay ay sinipa niya ang tiyan ng malaking matabang baboy nang walang anumang ingay, ngunit ang kanyang paa ay parang sumipa sa malambot na ibabaw ng dagat at lumubog dito. At ang trahedya ay palaging nangyayari sa susunod na sandali. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Yio na tumalbog pabalik ang tiyan ng malaking matabang baboy. Boom! Bigla siyang itinulak palabas ng tiyan ng malaking matabang baboy na parang isang malakas na bukal, at nataman siya ng malakas sa dingding. Sa isang dagandong, sumigaw si Yang Yio at nabasag ang dingding at bumagsak sa looban. Sa isang iglap ay nakaramdam siya ng matinding sakit sa buong katawan, para siyang nalaglag. Nang walang anumang magic power o anumang depensa, siya ay pinatalbog ng isang baboy. Dapat mong malaman na ang bahay at patio dito ay biniyayaan ng walang kamatayang kapangyarihan, ngunit si Yang Yio ay tumalbog at nabasag ang isang malaking butas sa dingding. Paanong hindi masakit? Naalarma sina Jing Ken, Luo Yang, at Shanmo Bird sa mga sigaw ni Yang sa bakuran. Paglabas ng tatlo, akala nila may kumatok sa pinto. Dahil dito, nang makita ng tatlo si Yang Yio, iba ang naging reaksyon nila. Kinabahan ang reaksyon ni Jing Ken. Una niyang tinanong si Yang Yio, Yunzi, kumusta ka? Dumudugo ang bibig ni Yang Yio. Sa tulong ni Jing Ken, tumayo siya at sinabing, okay lang. Nagulat ang reaksyon ni Luo Yang. Tumingin muna siya sa silid, pagkatapos ay tumingin kay Yang Yio, ngunit hindi nagsalita, dahil nakikita niyang hindi nasaktan si Yang Yio. Tulad ng para sa Diyos at demonyong ibon, hindi niya naisip iyon. Nang makita ang pagkatalo ni Yang Yio, tumawa siya ng malakas, hahaha, ang mahina mong manok ay gustong pagtawanan ako, kailangan mo bang maging sobrang nakakatawa? Tinitigan ni Yang Yio ang Diyos at Demon Bird at sinabi, ang mga mas nakakatawang bagay ay darating pa. Pagkatapos ay maraming tao ang pumasok sa silid. Nang makita ng Diyos at demonyong ibon ang malaking matabang baboy, natigilan ito saglit, ngunit pagkatapos mag-react ay tumawa ito ng malakas. Hindi na napigilan. Tumawa ka, huhugutan ko lahat ng balahibo mo. Labis na nanlumo si Yang Yio. Sinong mag-aakala na sa unang pagkakataon na magpatawag siya ng isang multo na nilalang, ipapatawag niya ang bagay na ito, at ang pangunahing punto ay nagbago ang hugis nito. Nakakamanghalang. Naisip ni Yang Yio na ang unang pagpapatawag ay isang kompletong kabiguan. Gayunpaman, pagkatapos ng sapat na pagtawa ng Diyos at demonyong ibon, tumagilid ang ulo nito at sinabing, hindi mo kailangang ma-depress, buti na lang nagtagumpay ka, di ba? Nakontrol mo ang balangkas at ipinatawag ang unang nilalang sa Netherworld, na isang magandang simula. Bagamat, kahit na ito ay isang malaking matabang baboy. Ngunit ito rin ay isang tunay na nilalang sa Netherworld. Habang nagsasalita ito, muling nagpipigil ng tawa ang Diyos at demonyong ibon. Sobra ka, bastard bird, huwag mo akong hamanin. Galit na galit si Yang Yio kaya nagmura siya. Okay, hindi na ako tatawa. Let's talk business. Sabihin mo sa akin ang sitwasyon noong ipinatawag mo ako ngayon, at bibigyan kita ng ilang payo. Sa wakas ay tumigil sa pagtawa ang Diyos at Demon Bird at nagsimulang makipag-usap sa mga mata ni Yang Yian na gusto niyang patayin ang lahat ng mga ibon. Alam din ni Yang Yian na ang paliwanag ng may halong buhok na ibon ay minsan ay napakatumpak, kaya nagsimula siyang magsalita tungkol sa sitwasyon noong nakipag-usap siya sa Netherbone kanina. Pagkatapos niyang magsalita, ang Diyos at Demon Bird ay nagmura, ikaw ay isang malaking patpat at isang mahinang manok. Ang Netherworld ay ang mundo ng Yin sa labas ng buong tatlong kaharian. Ito ang pinakamalaking lihim ng tatlong kaharian. Paano ito magiging napakadaling makapasok? Teka, mamamatay ka bata maya-maya dahil sa curiosity mo. Masyado kang matapang, tama. Sa kabutihang palad, ito ay isang maliit na kamalayan lamang ang pumasok. Kung ang iyong kaluluwa ay pumasok, nakolekta namin ang iyong katawan ngayon. Tandaan, ang mundo ng Yin ay hindi kung ano ang maaari mong isipin.
Gusto mo mang intindihin, kailangan mong maghintay hanggang sa maging mas malaking mahinang manok ka balang araw. Sa sitwasyong ito, kahit na mayroong 10,000 sa inyo, hindi ito sapat na mamatay. Ang Diyos at Demon Bird ay nagsimulang sampiin si Yang Yian. Alam talaga ni Yang Yian na siya ay medyo nagmamadali sa pagkakataong ito, at hindi niya pinabulaanan ang Diyos at Demon Bird. Pagkaraan ng kalahating oras, ang pagmumura ng Diyos at Demon Bird sa wakas ay hamupa, at sinabi ni Yang Yian, sapat na ba ang pagsumpa mo? Ngayon ay pag-usapan natin ang tungkol sa negosyo. Paano ako nagpatawag ng malaking matabang baboy? Mayroon bang mga nilalang na tulad ng mga baboy sa underworld? Nagtanong si Yang Yian sa Diyos at Demon Bird na may pagkabigo. Tinitigan ng Magic Bird ang nilalang mula sa underworld na sumisinghot-singhot sa paligid ng kwarto, parang multo itong nilalang, namumungay ang mga mata nitong sinabi, ikaw lang ang makakapagsabi ng ganyang kalokohan, paano ka magiging baboy? Ano sa tingin mo ang underworld? Wala ka bang nakikitang sungay sa noo nito? May sungay din sa ulo ang ghost creature na pinatawag ng Bone Demon na nagpapakita na isa nga itong multo na nilalang, pero siguradong hindi ito baboy. Gayunpaman, kaliwat kanan ang tingin, isa talagang malaking matabang baboy, kaya't tawagin natin itong baboy na multo. Pero base sa description mo ngayon lang, sa aking palagay, ang baboy na ito ay hindi ganap na mahina. Isipin ang rebound ngayon lang, ang baboy na ito ay isang buhay na kalasag ng karne. Sa hinaharap, lahat ay maaaring itapon ang baboy na ito upang maakit ang puot, anong magandang bagay. Bukod, hindi mo pa nasusubok ang combat effectiveness nito, try fighting later, I think since it is a ghost creature, dapat maganda ang combat effectiveness nito. Matapos magsalita ang Magic Bird, naisip ito ni Yang Yiu at pumayag. Sige, subukan natin itong baboy, nako, dapat ay labanan ng Nether Pig. Pagkatapos sabihin iyon, gumalaw ang isip ni Yang Yiu para kontrolin ang Nether Bone. Sa susunod na sandali, sa kanyang kagalakan, ang Nether Bone, na naging isang Nether Pig, ay sumunod sa kanyang mga iniisip at naglakad palabas sa looban. Sa mga salita ng Diyos at Demon Bird, ito ay isang matagumpay na kontrol. Ang medium ay ang Nether Bone. Hanggat ang Nether Bone ang kanyang magic weapon, kahit paano niya ipatawag ang sinumang Nether na nilalang, makokontrol niya ito. Ang Nether na nilalang na ipinatawag niya ay nakakabit sa Nether Bone, kaya ang kontrol niya sa Nether Bone ay katumbas ng pagkontrol at pagkontrol sa Nether na nilalang. Patay na ang isang ito. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa hindi makontrol ang Nether na nilalang. Upang subukan ang lakas ng labanan ng Nether Pig, kailangan mong maghanap ng target ng pag-atake. Tumingin si Yang Yian kina Jing Ken at Luo Yang, at sa wakas ay pinili si Jing Ken. Dahil nasugatan pa si Luo Yang, sinabi niya kay Jing Ken, buksan mo ang iyong pinakadakilang depensa, at kokontrolin ko ang Nether Pig para subukan ang lakas ng pag-atake. Magagawa ba ito? Okay, curious din si Jing Ken at gustong malaman kung ano ang espesyal sa baboy na ipinatawag ni Yang Yian mula sa tinatawag na Netherworld. Kahit anong tingin mo dito, isa itong malaking matabang baboy, at medyo cute ito sa unang tingin. Matapos ihanda ni Jing Ken ang kanyang depensa, nagkaroon ng ideya si Yang Yian at kinokontrol niya ang Nether Pig o ang Netherbone para salakayin si Jing Ken. Ngunit sa sumunod na sandali, gusto niyang samuka ng dugo. Wala itong pinagkaiba sa dagandong ng isang ordinaryong malaking matabang baboy. Sa ilalim ng kanyang pagmamaneho, ang Nether Pig ay umuinggong ng 2 beses at gustong kaladkarin ang malaking matabang tiyan nito ng dahan-dahan patungo kay Jing Ken. Ano ang naging resulta? Pagkatapos ng tuluyang makarating sa harap ni Jing Ken, ang bibig ng manunuyaw na baboy na umuugong ng 2 beses, katulad ng pagdodleng, upang hindi magbago ang depensibong immortal na enerhiya ni Jing Ken. Sa sandaling ito, ang mukha ni Yang Yian ay naging ganap na itim, at pagkaraan ng ilang sandali ay umiyak siya, ito ay isang mahinang manok na baboy. Hindi na napigilan ng Diyos at Demon Bird ang kanyang pagtawa. Tumawa din ng malakas si Jing Ken na may pulang mukha. Maging si Luo Yang ay may kakaibang hitsura sa kanyang mukha. Kabanata 2040 Chaos Inner City 5 kulay Divine Power. Sa mga ngiti ng God and Demon Bird, Jing Ken at Luo Yang, nakaramdam ng sobrang kahihiyan si Yang Yiu. Napatingin siya sa matabang baboy at lalong nagalit. Tiningnan ni Yang Yiu ang matabang Nether Pig at lalong nagalit. Sinabi niya kay Jing Ken, bugbugin mo itong matabang baboy para sa akin. Mahina baboy, nakakahiya naman. Medyo natarante si Jing Ken nang marinig niya ang mga salita ni Yang Yiu. Bugbugin mo sa akin itong mahinang matabang baboy. Walang mana si Yang sa ngayon, kung hindi ay siya mismo ang gumawa nito. Malinaw itong narinig ni Jing Ken, tumingin sa Nether Pig at pagkatapos ay tumingin kay Yang Yiu. At sa wakas ay nagsabi ng, pinaikit ang kanyang mga mata at tinitigan ang Nether Pig, itinaas ang kanyang kamay at hinampas ng palad na puno ng mana ang matabang baboy. Bang!
Sinampal ni Jinken ang Nether Pig gamit ang palad, at hindi umiwas ang baboy, at natama ng palad ni Jinken. Ang resulta, napadilat ang mga mata ng tatlong tao. Ang palad ni Jinken ay puno rin ng mahiwagang kapangyarihan, ngunit ito ay gumawa lamang ng isang dumadagandong na tunog nang ito ay tumama sa Nether Pig, at ang Nether Pig ay maayos. Tumingin ito. Parang wala man lang naramdaman. Ngayon ay naunawaan na niyang Yian na ang malaking matabang baboy na ito ay isang nilalang ng Netherworld at tila walang pakialam sa mahiwagang kapangyarihan ng mundo ng engkanto. Ilabas lahat at tamaan ito. Desidido siyang nasalakayin ang Nether Pig. Ngunit ang Nether Pig ay ganap na walang malay at walang pakialam sa lahat, o ito ay isang baboy lamang at hindi alam kung ano ang nangyayari. Boom! Si Jinken ay walang awa sa pagkakataong ito, at isang engkanto na sandata ang lumitaw sa kanyang kamay upang umatake, na itinuturing na lahat ng kanyang lakas. Pero, ang pag-atake na ito sa Nether Pig, ang kulay abong aura ay malakas, at ang Nether Pig ay mukhang deformed. Ngunit pagkatapos nito, ang pagpapapangit ng Nether Pig ay naibalik muli, nang walang anumang pagbabago. Kay Jinken, lumawak ang bibig, at si Luoyang at Yang Yian mismo ay pareho. Walang alinlangan na tama ang Diyos at Demon Bird. Itong Nether Pig ay talagang magaling mangakit ng puot. Isipin mo, hindi kaya malaking atake kung mabunot ang Nether Pig sa labanan. Sa puntong ito, naramdaman ni Yang Yian na ang malaking matabang baboy na ito ay hindi ganap na inutil, at hindi na isang mahina. Sa halip, ito ay isang mahusay na sandata na ginamit bilang isang meat pad. Hindi na ito isang mahinang malaking matabang baboy. Sa pag-iisip nito, napangiti si Yang. Sinimulan ding insultuhan ng Diyos at Demon Bird si Yang Yian sa oras na ito, sinabi ko na sa iyo, ikaw ay isang mahina, at ang baboy na ito ay hindi rin magiging mahina. Anong ibig mong sabihin, bastard ka? Mas masahol ka pa sa baboy, si Yang ay may intensyong pumatay. I just said it casually. Ang Diyos at Demon Bird ay medyo natatakot pa rin kay Yang, at agad na bamulong sa mahinang boses, ngunit hindi nang ahas na akitin muli si Yang. Pagkatapos ay inalis ni Yang Yian ang Nether Bone na may ideya sa kanyang isipan. Ito ay simple. Sa isang ideya sa kanyang isip, ang Nether Pig, na 2 o 3 metro ang laki, ay naging mas maliit sa isang iglap. Nang muli itong bumagsak sa palad ni Yang, muli itong naging pulang buto ng tao. Ngunit kung titingnang mabuti, makikita mo ang isang kulay abong aura sa dibdib ng buto ng tao. Ito ay ang Nether Pig na lumiit ng hindi mabilang na beses. May mga inscription sa buto ng tao, na isa ring porma sayon. Ang Nether Pig ay selyadong sa loob nito. Kapag ito ay ginamit, maaari itong mailabas na may pag-iisip. Kahit na ang Nether Pig ay natatakan dito, ito ay isang nilalang ng Netherworld pagkatapos ng lahat. Makokontrol ni Yang Yian ang Netherworld, ngunit hindi niya kayang makipag-ugnayan sa Netherworld Pig. Nakasentro ang lahat sa Netherworld Bone Tool. Upang ilagay ito ng tahasan, ito ay isang tool sa buto. Gayunpaman, maaari itong gamitin sa kalooban, na sapat na para kay Yang. Tunay ngang gaya ng sinabi ni Zamao Bird. With the Netherworld Bone Tool in hand, may lakas siya, at least nakakalabas siya. Kung hindi, magtatagal ang paghihintay para sa Chen Kun Dao Yuan na maayos. Ito ay isang maliit na bagay at isang maliit na yugto, ngunit ito ay may malaking kahalagahan kay Yang. Pagkatapos, nalaman ni Yang Yian ang tungkol sa sitwasyon ni Luoyang at binigyan si Luoyang ng isang patak ng tubig ng buhay, umaasa na ang kanyang mga sugat ay gagaling sa lalong madaling panahon, at hayaan si Jinken na magpatuloy sa pagsasanay. Handa na siyang lumabas. Simula nang magising siya, may kailangan siyang gawin. Si Chen Kun Dao Yuan ang pundasyon, at dapat siyang humanap ng paraan para maayos ito sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi ito maibabalik sa maikling panahon, ngunit hindi siya makapaghintay, kaya lumabas siya kasama ang Shenmue Bird. Ang layunin ng paglabas sa oras na ito ay upang mahanap ang alchemy elixir. Maghanda upang pinuhin ang isang pagan ng Jinyuan Daluodan para kunin ni Jinken. Dahil naging babae na niya si Jinken, hindi niya kayang tretuhin ng masama si Jinken. Bilang karagdagan, ang may halong buhok na ibon ay palaging nagsasalita tungkol sa pagkain ng elixir, kaya nagsimula na lamang siyang maghanda nito. Ano pa ba? Pangunahin, kailangan niyang maghanap ng mga panggamot na materyales para sa pagdadalisay ng Jinyuan Hanyuan Xiandan. Ang pagkuha ng Jinyuan Daluodan sa yugtong ito ay hindi na epektibo. Kilala ang Chaos Fairyland bilang pinakamalaking black market sa mundo ng mga engkanto, at dapat ay mahahanap niya ang mga materyales na kailangan niya rito. Kung maaari niyang ipunan ang elixir upang pinuhin ang Jinyuan Hanyuan Dan, pagkatapos ay iniisip ni Yang Yian na maaaring epektibo para sa kanya na ayusin ang Chen Kun Dao Yuan. Ano man ang mangyari, kailangan nating mag-isip ng paraan, at hindi natin milalagay ang lahat ng ating pag-asa sa ibong may halong buhok.
Ang mga bitek sa Chen Kun Daoyuan ay kalahating nasayang, na talagang nagpapahina sa kanya, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Sobrang gusot at nag-aalala pa rin siya sa puso niya. Ang isa pang bagay na inaalala niya ay si Zexang. Simple lang ang babaeng iyon. Bagamat hindi siya magdaranas ng anumang mga hinaing sa Xiandan City kasama si Laoding, nag-aalala pa rin siya. Sa pagkakataong ito kailangan niyang maghanap ng malaking kamera ng komersyo para magpadala ng mensahe kina Zexang at Meng Tian. Kung hindi, ayon sa pangunawa ni Yang Yiu kay Zexang, siya ay nababalisa. Sa pagkalkula ng oras, mahigit 100 taon na ang nakalipas mula noong siya ay lumabas sa Demon Clan City at dinala sa Chaos Fairyland ng kamalayan ng Demon God. Ang oras na ito ay hindi isang mahabang panahon sa mundo ng engkanto, ngunit hindi ito maikli para sa kanya. Pagkatapos lumabas kasama ang God and Demon Bird, nakita ni Yang Yiu ang mga lansangan ng Chaos Fairy City. Ito, iba sa naisip niya. Tila ang buong lungsod ng engkanto ay karapat-dapat sa salitang kaguluhan. Hindi tulad ng anumang lungsod ng engkanto na nakita niya, ang unang impresyon ng lungsod na ito sa kanya ay isang salita kaguluhan. Ang mga gusali ay simpleng nakasisilaw, lahat ng uri ng mga gusali ay umiiral, malaki at maliit, siksikan, walang anumang mga patakaran o patakaran. Ang mga kalye ay komplikado din. Sa una ay parang ang gulo, ngunit nang maglakad-lakad siya, nalaman niyang hindi ito kasing gulo ng nakikita sa ibabaw. Ang mga masalimuot na kalye at iba't ibang mga kompleks ng gusali ay talagang may regular na pattern. Ang engkanto lungsod na ito ay maaaring ipangalan sa salitang chaos, na sa katunayan ay hindi kasing simple ng tila sa ibabaw. At ang tagumpay na ito ay napakalaki din. Ayon sa God and Demon Bird, ang Chaos City ay nahahati sa panloob at panlabas na mga lungsod, at nahahati sa 4 na direksyon ng panloob, panlabas, silangan, kanluran, timog at hilaga, na sumasaklaw sa isang lugar na 900 milya. Ang 900 milya na ito ay tila hindi kalakihan sa mundo ng mga engkanto, ngunit talagang tama na tawagin itong unang lungsod. Ang 900 milya ay pinaninirahan ng iba't ibang grupo ng mga nilalang, iyon ay, ang mga lugar na may lugar ng gusali. Kung ang mga lugar na walang gusali ay idinagdag, ito ay tinatawag na isang lungsod ng 10,000 milya. Kaya napakalaki ng Chaos Fairy City. Ang panlabas na lugar kung saan sila ngayon ay nasa silangang gilid lamang ng panlabas na lungsod, na tinatawag na Outer East City. Kung walang immortal na kamalayan, siguradong maliligaw ka sa building complex ng Outer East City mag-isa. Ito ay talagang masyadong komplikado. Ayon sa God and Demon Bird, kung gusto mong magsanay ng mabuti, kailangan mo pa ring pumunta sa inner city sa hinaharap. Nagtanong si Yang Yiu, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng panloob na lungsod at panlabas na lungsod? Siyempre may pagkakaiba, napakalaki ng pagkakaiba. May mga sabi-sabi na ang Chaos Fairy City ay isang lugar na natitira sa langit. Ang tunay na mga guho ng lungsod ng engkanto ay nasa loob ng lungsod. Ang kasalukuyang panlabas na lungsod ay talagang itinayo mamaya. Ang 3 kaharian ay langit, lupa at tao. Ang daigdig na kaharian ay ang oras at espasyo ng daigdig ng engkanto, habang ang kaharian ng langit ay ang oras at espasyo sa kabila ng daigdig ng engkanto, na itinuturing na kaharian ng mga Diyos. Sa makatuwid, ang kasalukuyang panloob na lungsod ay ang lungsod ng mga guho ng kaharian ng mga Diyos. Noon, sinundan ko ang iyong matandang bastard master na si Yun Changxi sa Chaos City, ngunit hindi ako makapasok sa inner city. Ang napapabalitang panloob na lungsod ay hindi malaki, ngunit mayroong 5 kulay na divine power. Pinutol ni Yang Yiu ang Diyos at Demon Bird nang marinig niya ito at sinabing, "Sandali, sinundan mo ang aking matanda sa Chaos Fairy City at hindi pumasok sa loob ng lungsod ng Chaos Fairy City. Bakit? Ano ang 5 kulay na divine power? Ano ba ang pagmamadali mo, anak? Makinig ka sa akin ng dahan-dahan." Nagreklamo ang Diyos at Demon Bird na pinutol ito ni Yang Yiu. Okay, sige na. Inilibot ni Yang Yiu ang kanyang mga mata. Una sa lahat, pag-usapan natin kung bakit hindi tayo pumasok sa loob ng lungsod noon. Gaya ng sinabi ko ngayon lang, ang panloob na lungsod ng Chaos Fairy City ay may 5 kulay na divine power, kaya natural na hindi lahat ay makapasok. Kahit na ang isang makapangyarihang matandang bastard master na tulad mo ay kailangang titigan ng blanco ang 5 kulay na divine power. Siyempre, kung ang matandang bastardo ay mabaliw sa kapangyarihan ng 5-colored city at foursome. Malamang na makapasok, ngunit iyon ay matrabaho at maaaring makapukaw din ng mga tunay na nakatagong mga master sa Chaos Fairy City kaya ang matandang bastos na master mo ay tumingin lang sa labas ng lungsod at hindi ng ahas na magulo at hindi pumasok. Gayun din, kung nais mong pumasok sa panloob na lungsod, may mga kondisyon at panuntunan. Kung matutugunan mo lamang ang mga kondisyon ng panloob na lungsod maaari kang makapasok sa panloob na lungsod.
Ang lahat ng nabubuhay na bagay sa mundo ng mga engkanto ay gustong pumasok sa loob ng lungsod at mapangalagaan ng 5 kulay na banal na kapangyarihan upang magsanay, ngunit hindi ito ganoon kasimple. Hindi lahat ay maaaring makapasok sa panloob na lungsod sa 10,000 taon. Sa puntong ito, huminto ang Diyos at ibong demonyo. Hindi napigilan niyang Yiyo na magtanong, ano ang mga kondisyon para makapasok sa loob ng lungsod? Masasabi mo ba sa akin? Mayroon ding 5 kulay na divine powers na maaaring linangin. Hindi ito madali, tama? End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata, and please, like, share and subscribe.